Ang babaeng ito ay isang matamis, matalino at magandang babae. Bagamat nag-aral siya ng accounting, gusto niya ang advertising. Mayroon siyang malabong relasyon sa isang nakatatandang estudyante at kahit na nag-host na siya ng ilang beses, hindi pa rin siya natauhan. Habang nag-i-imagine ng magandang pag-ibig sa nakatatandang iyon, tumunog ang alarm clock. Sumulyap si Sitomo sa paligid at natagpuan na ang telepono ay nahulog sa lupa. Nang hilahin niya ang telepono, nakakuha pa ito ng barya na ikinatuwa ni Sitomo. Ngunit may isa pang masayang bagay ngayon at iyon ay ang nakatatandang lalaki ay naghihintay sa kanya sa courtyard. Pagkababa niya, nakita niya si Fu Pei at nagkatinginan sila at ngumiti ng maliwanag. Sa kanilang isipan, pareho silang nag-iisip na sa hinaharap, magiging maganda ang lahat para sa kanila. At sa di gaanong kalayuan na hinaharap, magiging magkasintahan sila. Nagkasama silang sumakay sa motorsiklo papunta sa universidad. Si Sitomo ay nangangarap habang nakatingin sa kalsada. Hindi alam ni Fu Pei kung paano siya nakatingin sa daan at nabangga niya ang isang gwapong lalaki na nakasuot ng puting kamiseta. Bumagsak silang tatlo mula sa motorsiklo. Si Fu Pei ay nakasuot ng itim na damit at ang dalawa pa ay nakasuot ng puting kamiseta. Kung hindi alam ng mga tao, iisipin nila na siya ang third wheel, hindi ba? Itim. Higit sa lahat, napunit ang pinakamaganda niyang puting damit. Umupo ang gwapong lalaki para tulungan si Sitomo na alisin ang kanyang damit sa motorsiklo at malamig na umalis. Hindi maintindihan ni Sitomo kung anong pang-akit ang mayroon ang lalaking ito, kaya hindi niya maalis ang tingin sa kanya. Pagkatapos, inihatid ni Fu Pei si Sitomo sa lugar ng interview. Habang naghihintay, naglaro siya ng ilang rounds para hindi mainip. Sa sandaling iyon, tinawag siya ng kanyang mga kasamahan sa laro para lumabas at maglaro at dahil abala pa rin si Fu Pei sa paglalaro, iniwan niya si Sitomo. Sa interview, sinagot ni Sitomo ang mga tanong ng board of directors ng napakabuti. Bawat salita ay puno ng kanyang pagmamahal sa advertising. Kanya, mayroon na lang isang huling hakbang, tinanong siya ng mga hurado na ipakita ang kanyang trabaho. Sa pinakamahalagang sandaling ito, napagtanto ni Sitomo na nagkamali siya ng pagkuha ng bag ng lalaki kanina. Sinermonan siya ng mga hurado at sinabing hindi siya nakatuon sa trabaho. Kung talagang gusto niya ang trabahong ito, mas maganda sana ang kanyang paghahanda. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya nakapasok sa susunod na round ng kumpanya. Wala siyang magawa kundi kalagkarin ang kanyang pagod na katawan palabas ng meeting room at umuwi. Sa kabilang banda, si Guwei ay kasalukuyang nakikilahok sa isang napakahalagang physics competition. Ngunit dahil nagkamali siya sa pagkuha, ang backpack ni Sitomo, hindi na niya maipagpatuloy ang kompetisyon. Paglabas niya, nakatanggap siya ng tawag mula sa telepono ni Sitomo. Nagkita silang dalawa sa isang coffee shop para magpalitan ng mga gamit at nandoon din si Fu Pei. Sinabi ni Fu Pei na kilala niya pareho silang dalawa. Umalis silang lahat ng mapayapa dahil bumagsak si Sitomo sa interview. Wala siyang ganang gawin ang anuman. Pag-uwi niya, ikinuwento ni Sitomo ang nangyari sa kanyang mga kasama sa kwarto, umaasang makakuha ng kaunting ginhawa. Ngunit sa halip, pinuna siya ng mga babae na parang mga nanay o mga matatanda sa bahay. Si Sitomo ay nalulumbay at pakiramdam niya ay wala siyang masandalan. Kinabukasan, pumasok siya sa paaralan, kahit na ang guro ay nagtuturo ng mailabis na pagmamahal. Si Sitomo ay parang nasa ulap. Hanggang sa dumating si Guwei upang ayusin ang computer ng guro. Si Sitomo ay parang nakakita ng pamilyar na tao at ang kanyang mga mata ay nagningning sa tuwa. Pagdating niya sa physics lab, pinagalitan siya ng guro dahil sa pagiging irresponsable sa hindi pagdalo sa kompetisyon ni Professor Jaya. Hindi mo ba alam na maraming tao ang nag-aaway para lang makapasok sa kompetisyon na iyon? Hindi makapaniwala ang guro na si Guwei ay iniwan ang buong kompetisyon dahil lamang sa isang maliit na dahilan. Ngayon ay may isang paraan upang makasali muli sa kompetisyon at iyon ay ang magmakaawa kay Professor Xu. Si Guwei ay buong pusong tumanggi dahil hindi iyon ang kanyang estilo. Katatapos lang ni Sitomo ng klase nang tumawag si Fu Pei para yayain siyang kumain. Bagamat di ayaw niya talaga, matagal na siyang naghihintay ni Fu Pei sa labas ng pintuan. Pagkaupo niya sa hapagkainan, nakatanggap si Sitomo ng paanyaya para sa interview mula sa isa pang kumpanya. Para makabawi, sinabi ni Fu Pei na ihatid niya si Sitomo sa interview kinabukasan. Dahil nabasag ang kanyang screen ng telepono noong nakaraang araw, nagpunta si Sitomo sa isang repair shop ngayon. Nakita niyang sira din ang telepono ni Guwei, kaya bumili siya ng spare parts para ayusin iyon para sa kanyang sarili. Hindi makapaniwala si Sitomo sa nakita niya, hindi niya inasahan na alam din ni Guwei ang tungkol dito. Kahit na ibinigay niya na sa kanya ang telepono, nanatili siyang nakatayo sa tabi, nag-aalala na masisira iyon. Wala pang 2 minuto at natapos na ni Guwei ang pagpapalit ng screen na hindi siya makapaniwala. Hawak ang telepono, kumuha si Sitomo ng ilang litrato upang makita kung paano gumagana ang bagong screen. Kinaumagahan, oras na para sa interview ni Sitomo sa bagong kumpanya. Kahit na maaga siyang dumating sa bus stop, muntik na siyang mahuli dahil sa paghihintay kay Fu Pei. Nag-text siya kay Fu Pei, tinanong kung nasaan na ito at kung hindi pa siya makakarating, wag na siyang pumunta. Si Fu Pei, na naglalaro ng basketball, ay hindi nagbigay pansin kay Sitomo at iniwan siya. Mag-isa siyang pumunta sa lugar ng interview at sa kasamaang palad, biniktima siya ng mga masasamang tao. Nabawi ang bag niya dahil sa pagkahulog niya, nasugatan ang kanyang braso. Kinuha niya ang telepono at tinawagan si Fu
Fupei. Ngunit si Guwei ang sumagot. Tinanong ni Sitomo si Guwei na sabihin kay Fupei na nasa bus station siya. Ikinuwento niya ang kanyang sitwasyon kay Guwei. Sa una, sinubukan niyang hanapin si Fupei, ngunit hindi siya nagtagumpay. Wala siyang ibang magawa kundi pumunta doon at sunduin si Sitomo. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang nakaramdam siya ng kakaibang emosyon. Habang nakasakay sila sa kotse, maingat pa niyang pinunasan ang sugat ni Sitomo. Si Sitomo ay nabighani sa kagwapuhan ni Guwei, ngunit mabilis siyang natauhan. Ang unang bagay na kailangan niyang gawin pagka-uwi ay dalhin si Sitomo sa doktor. Ibinuhos ng doktor ang disinfectant sa mga sugat niya sa braso at binti. Ang mga butil ng pawis ay umaagos sa pisngi ni Sitomo, hindi na niya kaya. Nang matapos na ang sugat, lumabas si Sitomo at nakita niyang dumating si Fupei. Nagmamadali siyang bumili ng gamot para kay Sitomo. Parehong nasasaktan at malungkot si Sitomo dahil hindi bagi sinubukan na niyang mapalapit sa kanya. Yumuko siya upang walang sinuman ang makakita ng kanyang mga luha ng kalungkutan. Ngunit nakita ito ni Guwei at binigyan siya ng isang pakete ng panyo. Pag-uwi niya sa kanyang kwarto, ikinuwento ni Sitomo ang nangyari kanina. Kinuwento sa kanyang mga kaklase ngunit wala ni isa ang interesado. Sinabi ng kanyang mga kaklase na napakaboring niya at walang emosyon sa kanyang pagkukwento. Pagkatapos ng ilang sandali, nakatanggap siya ng tawag mula kay Fupei. Dahil nakalimutan niya ang kanilang tanghalian, inanyayahan niya siyang kumain ng hapunan bilang kapalit. Diretso siyang tumanggi, ayaw na niyang maging isang biro muli. Pagpasok ni Guwei sa laboratorio, pinagalitan siya ni Professor Tsu na magmadali at magmakaawa kay Professor Jiang. Ayaw nang magsalita ni Guwei, kaya sinabi niya kay Professor Tsu na lumabas. Nagpunta si Sitomo sa Gifix para hanapin si Fupei at sabihin sa kanya na maghahanda na siyang mag-interview muli. Si Fupei ay tumakbo papunta sa kanya. Si Sitomo ay medyo naramdaman din kahit na abala si Fupei. Sinabi niya pa rin kay Sitomo na maghintay sa kanya sa bus station. Si Sitomo ay nagkunwaring sinabi na hindi siya maghihintay, ngunit si Fupei ay sigurado na maghihintay siya. Si Fupei ay talagang walang diskarte at si Sitomo ay talagang naghintay sa kanya. Lumalabas na hiniling niya kay Guwei na tulungan siyang ihatid si Sitomo. Narinig niyang ang daan patungo sa lugar ng interview ay napakalamig kaya hindi niya ito matanggihan. Si Sitomo ay napakasaya na kasama niya si Guwei kaya umupo siya sa isang sulok. Hindi niya inaasahan na si Professor Tsu ay darating din sa bus. Umupo si Guwei sa tabi ni Sitomo at ibinigay pa sa kanya ang kanyang headphones. Si Professor Tsu, na nakaupo sa upuan sa itaas, ay patuloy na nagpapaalala sa kanya tungkol sa physics competition. Hindi niya ito binitawan. Sinuman kahit na sinabi ni Guwei na abala siya sa pagmamahal. Umupo si Professor Tsu at sinabi kay Sitomo na natatakot siya na magkaroon si Guwei ng relasyon at maapektuhan ang kanyang pag-aaral. Sinabihan ni Guwei ang guro na tumahimik. Ipinagpatuloy ni Professor Tsu ang kanyang sinasabi na humihiling kay Sitomo na paalalahanan si Guwei dahil bawat pagsusulit niya ay napakahalaga. Pagdating nila sa destinasyon, bumaba si Sitomo sa bus at naglakad patungo sa kumpanya para sa interview. Si Guwei naman ay naglakad-lakad para maghintay kay Sitomo. Pagdating niya sa kumpanya, may naramdaman si Sitomo na may mali. Sinabi din sa kanya ng may-ari ng kumpanya na hindi siya angkop para sa kanila. Sinabi din sa kanya ng lalaki na umuwi na siya at tatawagan na lang siya kapag may pagkakataon. Umalis si Sitomo at naupo sa bus stop, huminga ng malalim at nagpasalamat kay Guwei sa pagsama sa kanya. Inanyayahan ni Sitomo si Guwei na maghapunan at pagkatapos ay naglaro siya ng spin game. At hinamon siya ng mga bata. Sino kaya ang mananalo sa laban ni Guwei at ng tatlong bata? Naglaro ang mga bata ng hindi patas at kinuha ang kanyang spinner. Pinigilan sila ni Sitomo at sinabi na nanalo na siya. Ngunit ipinilit ni Guwei na sigurado siyang mananalo siya batay sa pisika. Sige na, wala sa amin dito ang gustong makarinig pa. Patuloy na naglaro si Guwei ng spinner habang naghahapunan si Sitomo. Pagbalik ni Guwei sa dormitoryo, tinanong siya ni Fupei kung paano ang interview ni Sitomo ngayon. Sinabi niya na nabigo siya at si Fupei ay tila inaasahan na ang resulta. Tinanong niya si Guwei kung sa tingin niya ay maganda si Sitomo. Naalala ni Guwei ang eksena sa bus ng si Sitomo ay natulog na nakasandal sa kanyang balikat. Sumagot si Guwei na hindi niya ito tiningnan ng maigi at pagkatapos ay isinuot niya ang kanyang headphones upang magpatuloy sa kanyang trabaho. Si Sitomo ay bumalik din sa kanyang dormitoryo at inalo ng kanyang mga kaibigan. Hindi naman daw ito profesional na kumpanya kaya huwag na siyang malungkot. Tinanong ng kanyang mga kaibigan kung sino ang kasama niya ngayon. Sinabi ni Sitomo na si Guwei ang kasama niya na ikinagulat ng kanyang mga kasama sa kwarto. Mukhang may masamang impresyon ang kanyang mga kaibigan kay Guwei. Bawat isa sa kanila ay nagbanggit ng ilang hindi magandang bagay tungkol sa kanya. Nakinig si Sitomo at walang sinabi. Kinaumagahan, nagpunta si Sitomo upang makipagkita kay Professor Tsu at ipinaliwanag niya sa guro na kaya niya siyang tulungan. Dinala ni Professor Tsu si Sitomo para makipagkita kay Professor Jiang. Si Sitomo ay nakipag-usap kay Professor Jiang ng may paggalang at kagandahang asal. Bukod pa rito, mayroon siyang tulong mula kay Professor Tsu. Kaya pumayag si Professor Jiang na bigyan si Guwei ng isa pang pagkakataon. Nakipagkita si Sitomo kay Fupei upang tulungan siyang hanapin si Guwei. Dinala siya ni Fupei sa physics laboratory kung saan nag-aaral si Guwei.
Tiningnan ni Sitomo siyang nakatuon sa kanyang trabaho. Nagmamadali siyang lumapit sa kanya at ipinagmalaki ang proyekto na ibinigay sa kanya ni Professor Jayang. Medyo nagalit si Guwei dahil naisip niyang nakikisali siya sa kanyang mga gawain. Hindi nag-aalala si Sitomo, sinimulan niya ang kanyang pag-arte. Sinasabing si Guwei ay hindi maaaring gumawa ng thesis ni Professor Jayang. Sinabi niya na isa pa lamang siyang Bachelor of Degree holder at ginagawa lang siya ni Professor Jayang na mahirapan. Sa makatuwid, hindi mahalaga kung magagawa ba ni Guwei ang thesis na ito o hindi. Sa narinig na sinabi ni Sitomo tungkol sa kanya, naramdaman ni Guwei na medyo nainis siya. Kinuha niya ang papel na ipinasa sa kanya ni Sitomo at ngumiti ng mahina na para bang alam na niya ang lahat ng sagot. Sinimula ni Guwei na isulat ang mga solusyon. Sina Fupi at Sitomo naman ay naglalaro sa physics laboratory. Nagkasama silang tatlo sa laboratorio. Nagpasalamat si Guwei kay Sitomo at ngumiti, habang si Sitomo ay tila namumulaklak sa loob. Nagtrabaho si Guwei sa thesis. Naging masaya si Guwei. Ibinigay niya ang mga sagot kay Sitomo at nagkasama silang tatlo para kumain ng hotpot. Ito ang unang pagkakataon na uminom ng alak si Sitomo at para ipakita na kaya niyang uminom siya ng sobra. Pinaalalahanan siya ni Fupi na kumain muna bago uminom. Lumingon si Sitomo at tinanong siya kung alam niya kung bakit siya umiinom. Walang sinabi si Fupi at sinabi ni Sitomo kung anong uri ng babae ang gusto niya. Habang nag-uusap sila, dumating si Professor Tsu at nakita si Guwei. Sinabi niya na nagde-date na naman sila at sinabi ni Guwei na totoo iyon para paalisin siya. Naglakad silang tatlo pabalik sa dormitoryo, ngunit ang mga paa ni Sitomo ay nagkakabuhol-buhol na. Huminto si Sitomo sa gitna ng daan at sinabi, ayaw ko talagang magustuhan si Fupi, pero para lang sa kanya ang puso ko. Pagkatapos, kinalagkad niya ang kanyang lasing na katawan pabalik sa kanyang dormitoryo. Si Fupi at Guwei na lang ang naiwan sa labas. Sinisi ni Fupi si Guwei kung bakit siya nagsinungaling na nagde-date sila ni Sitomo. Sinabi lang ni Guwei na gusto niyang turuan si Fupi ng leksyon dahil sa paglalaro sa damdamin ni Sitomo. Sinabi ni Fupi na magkaibigan lang sila ni Sitomo. Ngunit hiniling pa rin ni Fupi kay Guwei na lumayo kay Sitomo. So, niloloko ba ni Fupi ang kanyang sariling damdamin o talagang gusto lang niyang maglaro? Kinaumagahan, nakatanggap si Sitomo ng abiso ng pagtanggap mula sa Puhua Advertising Company. Dinala niya ang kanyang pagod na katawan at umupo. Naghihintay si Fupi kay Sitomo sa labas ng dormitoryo. Nakita niya ang kasama ni Sitomo sa kwarto at hiniling sa kanya na tawagin si Sitomo para sa kanya. Sinabi ng kanyang kaibigan na gising na si Sitomo at hintayin siya at bababa din siya. Pagkatapos, bumaba si Sitomo upang makipagkita kay Fupi. Ayaw niyang banggitin ni Fupi ang nangyari kahapon. Nag-imbento si Fupi ng isang kwento para hindi na siya ma-awkward, na lalong ikinagalit sa kanya. Samantala, nagpunta din si Guwei para hanapin si Professor Jayang. Gusto niyang sumali sa kanyang experimental na grupo upang makita ang antas ng kasanayan ni Guwei. Nagpasalamat si Guwei kay Professor Jayang. Si Sitomo naman ay dumating sa kumpanya ng interview sa una. Sa kabilang banda, nakita niya na ang kanilang trabaho ay profesional, na ibang-iba sa kumpanya kanina. Bago pumunta si Sitomo para kumain, nakikinig siya sa kanyang nanay habang naglalakad. Muntik na niyang matapon ang buong sabaw. Mabuti na lang at dumating si Guwei para tulungan siya. Lumingon si Sitomo at sumunod sa kanya, hindi na nakikinig sa sinasabi ng kanyang nanay sa telepono. Habang kumakain siya, tinitigan ni Sitomo ang kagwapuhan ni Guwei. Kinaumagahan, pumunta si Sitomo sa kumpanya para magtrabaho. Ito ang kanyang unang araw ng trabaho. Nagtatrabaho siya ng masipag, dala pa nga niya ang trabaho sa kanyang dormitoryo. Naging palakaibigan siya sa kanyang mga kasamahan at kahit na medyo mahirap, masaya siya. Pagkatapos ng trabaho, dahil ang bus ay masyadong maraming tao, naiwan si Sitomo sa likod. Nakita ng nanay ni Sitomo na nahihirapan ang kanyang anak na babae, kaya gusto niya na lumipat siya sa bahay ng kanilang kamag-anak. Hindi malayo ang bahay mula sa kumpanya ni Sitomo. Kinuha ni Sitomo ang susi at pumasok sa bahay upang linisin ito. Diniligan niya ang mga halaman at nagdikit ng mga sticker upang maging mas maganda ang lugar. Pagdating ng oras ng pagkain, nagdala si Sitomo ng snail noodle sa kumpanya at pinagalitan siya ng kanyang mga kasamahan. Sinabi ng kanyang kasamahan na ang snail noodle ay may amoy. Ngunit hiniling pa rin niya kay Sitomo na bumili ng isa para sa kanya. Pagkatapos ng trabaho, pumunta si Sitomo sa isang bookstore at nakita niya si Guwei. Tinanong niya kung may amoy siya at sinabi niya na wala. Lumalabas na ang amoy ng snail noodle ay nasa kanya. Sinabi ni Sitomo na may gusto siyang idagdag. Sinabi niya na may gusto siyang idagdag, ngunit pinutol siya ni Guwei dahil gusto niyang tahimik na magbasa. Pagdating niya sa bahay, tinawagan siya ng kanyang nanay at sinabing dapat na maging malinis ang bahay ng ibang tao. Hindi niya dapat hayaan na maging marumi ang bahay. Sumagot siya at pinatay ang telepono. Sa gabi, nanonood siya ng horror movie sa kanyang kwarto. Ang eksena sa pelikula ay tila pamilyar. Pumasok si Guwei at sumigaw si Sitomo sa takot. Nang kumalma siya, lumalabas na si Guwei ay ang anak ng kaibigan ng kanyang nanay. Tumayo siya at naglakad sa paligid ng bahay. Nakita niya na nagbago ang bahay, ngunit mas magulo pa. Medyo naiinis din siya at sinabi sa kanya na maglinis ka agad. Kasama na rin ang kanyang mangkok ng snail noodle. Nahihiyang sinabi ni Sitomo na aalisin niya iyon mamaya. Ngunit sinabi ni Guwei na
nalinisin na kaagad. Sinabi ni si Tomo na hindi siya nakasuot ng damit panloob, kaya kailangan niyang sabihin kay Guwei. Hindi na masyadong nag-isip si Guwei. Hinintay niya siyang magbihis at tulungan siyang maglinis ng bahay. Matapos maglinis ng bahay, naligo kaagad si Guwei. Samantala, si Tomo ay balisa na naglalakad sa labas ng banyo. Lumalabas na nilabhan niya ang kanyang mga damit panloob sa banyo. Paglabas ni Guwei, nagmadali ring pumasok si Tomo. Pagkapasok niya, nakita niya ang kanyang toothbrush sa tabi ng kanyang mga damit panloob. Paglabas niya, binigyan siya ni Guwei ng ilang mga toothbrush na nakapackage ng maayos. Sa kanyang kwarto, hindi siya tumigil sa pag-aalala sa kanyang nanay. Pinayuhan siya ng nanay ni si Tomo na maging magkaibigan kay Guwei para maging mas madali ang buhay. Samantala, tinawagan din ni Guwei ang kanyang nanay para magreklamo, ngunit wala sa kanilang dalawa ang sumasagot sa kanilang mga magulang. Sa gabing iyon, hindi makatulog si Guwei, kaya pumunta siya at kumatok sa pintuan ng kwarto ni si Tomo. Lumalabas na hindi siya sanay sa kama at gusto niyang magpalit ng kwarto. Binuksan ni si Tomo ang pinto habang hawak ang kanyang tiyan at nakita niya ito at kumuha ng gamot at tubig para sa kanya. Dahil sa matinding sakit, nahimatay si Tomo at tinawag ni Guwei ang isang ambulansya. Lumalabas na ang gamot na ibinigay ni Guwei kay si Tomo ay expired na. Sa ospital, sinabi ng doktor na walang seryosong nangyari kay si Tomo. Kailangan lang siyang maghintay na magising at maaari na siyang umuwi. Pagkatapos sabihin iyon, umalis ang doktor upang tingnan ang ibang pasyente. Samantala, si Guwei ay kasalukuyang nakikipagtalo sa katabing pasyente. Naghagis siya ng mga bagay sa doktor at dahil natatakot si Guwei na matamaan si Tomo, niyakap niya ito. Sa sandaling iyon, nagmulat si Tomo ng kanyang mga mata at nakita na napakalapit ng kanilang distansya. Si Guwei ay nanatili sa tabi ni si Tomo buong gabi at nang magising siya, nakita niya na nakahiga ito sa isang post ng Son Wukong. Maingat niyang hinayaan si Tomo na matulog at pumunta siya para bumili ng lugaw para sa kanya. Tumawag si Fu Pei upang humiram ng sapatos mula kay Guwei at nalaman niya na si Tomo ay nasa ospital. Pagkatapos bumili ng almusal para sa kanya, kinain din niya ito. Si Tomo ay natutulog ngunit nang maamoy niya ang pagkain, kaagad siyang bumangon. Narinig ni Guwei ang sinabi ni Tomo na lugaw lang ang maaari niyang kainin. Gumawa siya ng isang nakakatuwang mukha, kawawa at sinabi na nasuka siya ng lahat kahapon. Ngayon ay wala nang laman ang kanyang tiyan, kaya humingi siya ng isang piraso ng youtiao kay Guwei. Tumanggi si Guwei at ipinilit na kainin ni Tomo ang lugaw. Kumuha siya ng isang kutsara ng lugaw at malungkot na nilunok ito. Nang makita niyang abala si Guwei sa kanyang telepono, sinubukan niyang lihim na kumuha ng isang piraso ng youtiao. Nagpakita si Guwei ng isang malupit na tingin, kaya ibinaba ni Tomo ang youtiao sa kanyang kamay. Hindi sumuko si Tomo at mabilis na kumuha ng isang piraso ng donut at inilagay sa kanyang bibig. Pumasok ang doktor at dahil natatakot siya na mapagalitan si Tomo, hinarang niya ito para sa kanya. Dumating si Fu Pei upang bisitahin si Tomo at sa sandaling iyon ay pumasok si Guwei. Nang makita niya silang dalawa, mabilis na itinago ni Guwei ang scrunchie na binili niya para sa kanya. Si Fu Pei ay nahirapan din bago siya makarating doon. Tinanong niya si Guwei kung bakit nandoon si Tomo. Mabilis niyang sinabi na gusto niyang nandoon. Pagkababa niya, sinabi ng doktor kay Tomo na dapat niyang alagaan ang kanyang kalusugan. Kung hindi, ang kanyang kasintahan ay patuloy na mag-aalala. Habang nasa taxi sila, sinabi ni Guwei na mali lang ang pagkakaintindi ng doktor. Inihatid ni Fu Pei si Tomo sa kanyang dormitoryo. Nang malaman niyang hindi na siya nakatira sa dormitoryo, natigilan siya. Pagka-uwi ni Guwei sa dormitoryo ng lalaki, nag-impake siya ng kanyang mga damit at umuwi sa loob ng isang linggo. Nakatanggap siya ng isang text mula kay Tomo na gustong humiram ng susi para makuha ang kanyang mga gamit. Nais din niyang panatilihing lihim ang kanyang pananatili sa bahay niya. Huwag mong sabihin kahit kanino. Si Fu Pei ay nakatago sa ilalim ng dorm at nakita si Wei at si Tomo na magkasama. Lihim niyang sinundan ang dalawa at nalaman na magkasama silang nakatira. Nalulungkot niyang sinabi sa driver na umalis na. Pinayuhan siya ng driver na ang mga bagay na nakikita niya ay maaaring hindi totoo. Sinabi niya sa driver na bumalik dahil naniniwala din siya na hindi ito totoo. Si Wei at si Tomo ay palaging gumagamit ng mga dahilan para panatilihin siya sa kanilang bahay. Sa totoo lang, ayaw niyang umalis si Tomo. Bagamat sandali pa lang silang nagkakilala, mukhang nagkakaibigan na sila. Kasama silang nagsampay ng kumot sa balkonahe. Si Tomo ay clumsy at nahulog niya ang kumot. Dahil dito, sabay silang bumaba para kunin ang kumot. Ngunit sa kasamaang palad, bumagsak ang kumot sa ulo ni Tomo. Habang nagpupumiglas siyang tanggalin ito, nahulog siya sa mga braso ni Wei. Sa mismong sandaling iyon, tumunog ang busina ng kotse. Nakita ni Fu Pei ang lahat habang nakaupo sa loob ng kotse. Magkasama silang pumunta sa bahay ni Wei. Yumuko si Tomo na parang nakagawa siya ng napakahihiyang kasalanan. Nanahimik siya at hindi nagsalita habang mag-isa lang si Fu Pei. Sinubukan niyang pigilan ang kanyang sarili sa pag-iyak. Sinabi ni Wei na isa lamang itong hindi pagkakaunawaan. Humarap si Fu Pei at tinanong si Tomo kung ano ang kanilang relasyon para itago siya sa kanya. Tumayo si Tomo at sinabi na tayo ay magkaibigan lang. Nang marinig iyon, masakit man sa loob ni Fu Pei, tumayo siya at sinabing isa siyang mabuting kaibigan. Binati niya ang dalawa ng kaligayahan at umalis. Tumayo si Tomo at malapit nang umiyak nang tawagin siya ni Wei. Umalis siya at nag-iba ng usapan, pagkatapos ay tumakbo papasok ng kwarto para kunin ang mga gamit niya. Sa kasamaang palad, naipit ang kanyang kamay at umiyak siya ng malakas na parang
batang pinagalitan. Bumili si Wei ng plaster para sa kamay niya. Samantala, nasa bus si Fu Pei at iniisip ang mga kilos ni Wei at si Tumo. Nakatayo siyang tulala sa bus hanggang sa huling hintuan. Pagbalik sa eskwelahan, pinagalitan siya ng coach at pinagawa ng paglilinis ng damuhan. Sa kabilang dako, bumili din si Wei ng bandage at pakwan. Bawat isa sa kanila ay may kalahating pakwan at masarap na kinain gamit ang kutsara. Tinanong ni si Tumo si Wei kung gusto niya ng pakwan. Tumango siya at kumain si Tumo ng isang malaking piraso at sinabing mas gusto niya ito kaysa sa kanya. Pagkatapos, nagunahan silang kumain ng pakwan. Habang kumakain, tumawag ang isang babae kay si Tumo mula sa kumpanya. Nakalimutan niya na mayroon siyang trabaho. Dumating si Tumo sa kumpanya at nakita na ang lahat doon ay eksaktong katulad ng kanyang pinapangarap, na ang lahat ay mukhang maganda. Pagkatapos ay tinuruan siya at dinala sa kanyang workspace. Habang nagtatrabaho, tinawagan siya ng nanay niya at sinabing, mag-imbitahan sila ng hapunan kasama ang nanay at anak na sina Wei ngayong gabi. Pagdating ng gabi, ang mag-inang si Tumo ay magkasamang kumakain at nagkukwentuhan. Siyahan, mariing iginigiit ng nanay niya na manatili siya sa bahay ni Wei. Hindi sumang-ayon si Tumo at sinabing lumipat na siya. Hindi niya kayang manalo sa nanay niya, kaya dumating sila sa bahay ni Wei. Nagpasalamat ang nanay ni si Tumo kay Wei sa pagpapatira kay si Tumo. Sinabi rin niya na bagay sila. Ngunit sinabi lang niya iyon ng pabiro. Sa totoo lang, gusto niyang maging kasintahan ni si Tumo si Wei. Nagdala pa siya ng mga regalo mula sa kanilang probinsya para sa kanya. Sa isa pang eksena, nag-iisang umiinom si Fu Pei ng alak habang inaalala ang mga salitang sinabi ni si Tumo. Patuloy siyang umiinom, baso-baso at bote-bote. Nagkataon na namimili rin si Wang Shan doon at nakaharap niya ang ilang lasing na gustong guluhin siya. Lumapit si Fu Pei at tinulungan si Wang Shan. Hinila siya palayo sa lugar na iyon. Tinanong siya ni Wang Shan kung bakit. Umiinom siyang mag-isa. Hindi sumagot si Fu Pei at umupo na lang at bumuntong hinina. Akala ni Wang Shan ay bumagsak siya sa exam kaya malungkot siya. Sinabi niyang tutulungan niya siyang mag-aral at kumuha muli ng exam. Si Wang Shan ay isa ring matalinong mag-aaral sa paaralan kaya taos puso siyang tutulong kay Fu Pei. Sa bahay ni Wei, nagbubukas siya at sisitumo ng mga walnuts sa pamamagitan ng paglalagay sa mga ito sa puwang ng pinto at pagbasag sa mga ito. Nang makita ito ng nanay ni si Tumo, lumabas siya at tinuruan sila ng ilang. Ang pamumuhay na kasama ang isang matalinong tao ay talagang mas madali. Kinabukasan, gusto pa ring matulog ng mahaba ni si Tumo, ngunit ginising na siya ng nanay niya. Ang pag-aaway ng mag-ina ay mas malakas pa sa isang loudspeaker, kaya hindi na rin makatulog si Wei. Nanay, ni si Tumo ay nagluto ng masarap na almusal para sa kanyang anak na babae at sa kanyang magiging manugang. Sa laboratorio, binuksan ni Wei ang kanyang bag at nakita ang isang pakete ng walnuts na inilagay ni si Tumo. Ibinahagi niya ito sa lahat ng nasa kwarto. Ang paraan ng pagbukas ng mga walnuts ng physics research team ay kakaiba. Sa tamang sandali, dumating si Professor Jiang at nahuli ang tatlong tao na gumagawa ng personal na gawain. Pinagalitan ni Professor Jiang ang tatlong tao. Sa library, nag-aaral si Fu Pei kasama si Wang Shan. 2 oras pa lang ang nakalipas mula nang magsimula sila. Ngunit ilang beses na niyang niyayas si Tumo. Nang makita ito ni Wang Shan, sinabi niya kaagad na kung makumpleto ni Fu Pei ang lahat ng aralin, hahanapin niya si Tumo para sa kanya. Nang marinig iyon, biglang nagkaroon ng interes si Fu Pei na mag-aral. Pagdating ng gabi, tinulungan ni Wei ang nanay ni si Tumo sa paghahanda ng hapunan. Hiningi niya ang tulong ni Wei sa paghihiwa ng carrots sa maliliit na cube. Mula sa pananaw ng isang physical researcher, ginamit niya ang kanyang ruler. Hiniwa niya ito ng eksaktong isang walang paglihis ni isang e. Nang makita ito ni si Tumo, tumawa siya ng malakas at inaasar si Wei. Pinagtanggol siya ng nanay niya para hindi siya mapahiya. Hindi na siya naghiwa at bumalik sa kwarto. Pagkatapos kumain, inanyayahan ng nanay ni si Tumo si Tumo at Wei na maglaro ng mahjong kasama ang kanyang mga kaibigan. Hindi marunong si Wei maglaro, kaya pinanood niya lang ang mga matatanda na patuloy na nananalo. Isang tingin pa lang niya sa pattern ay naintindihan na niya ito. Sa sumunod na round, patuloy na nanalo si Wei na parabang siya ay pinapalibutan ng lahat at ang nanay ni si Tumo ay ipinagmamalaki siya. Nanalo si Wei ng maraming pera at ibinigay ang lahat kay si Tumo. Mukhang gusto niyang patunayan na ang pera niya ay pera niya rin. Sa bahay ni Wei, magkasama silang kumain ng almusal ni si Tumo. Ngayon, pareho silang babalik sa eskwelahan para sa kanilang mga proyekto. Pagkatapos kumain, sumakay silang dalawa sa bus papunta sa eskwelahan. Sa bus, magkasamang nakikinig si Wei at si Tumo sa isang bagong orchestral piece. Masaya siya sa tabi niya. Ang ngiti ni si Tumo sa araw ay mukhang sariwa at malambing. Hinanap ni Fu Pei si Tumo at nakita ang nanay niya. Galing siya sa probinsya, kaya hindi niya gusto ang pakikipag-usap. Sa mga estranghero, gusto sana ni Fu Pei na magtanong pa sa kanya, pero ayaw na niya itong kausapin. Nalaman na ang mahal na anak niyang si Tumo ay minsan nang umiyak ng malakas at nasaktan ng husto dahil sa pagtanggi ni Fu Pei. Ayaw na niyang makitang muling masaktan ang kanyang anak na babae. Pinayuhan ng nanay ni si Tumo na kalimutan na ang nararamdaman niya para kay Fu Pei dahil mas nararapat si Tumo ng masaya na buhay. Pagkatapos, bumalik si Wei at ipinagluto siya ng hapunan ng nanay ni si Tumo. Pinuri ni si Tumo si Wei at sinabing dahil matalino siya, dapat siyang tulungan nito sa kanyang thesis. Habang sinasabi niya iyon, winagayway niya ang kanyang kamay dahil magkaiba ang kanilang napiling kurso. Hindi niya matutulungan siyang magsulat ng kanyang thesis tungkol sa kanyang mga iniisip sa accounting. Ano ang maiisip ni si Tumo ngayon? Hindi pa nga niya alam kung magiging accountant pa siya sa hinaharap. Tinanong ni Wei si Tumo kung ano ang gusto niyang gawin at kaagad niyang sinabi ng hindi nag-iisip na gusto niyang magtrabaho sa advertising. Kinabukasan, umuwi ang nanay ni si Tumo
Situmo at masaya si Situmo na ihatid siya. Bago siya umalis, pinapirma niya si Situmo ng isang kontrata na mananatili siya kasama si Wei. Kung hindi siya pipirma, hindi siya uwi sa probinsya. Walang magawa si Situmo kundi kunin ang panulat at pumirma ng pilit. Hawak ang kontrata na pinirmahan ng kanyang anak na babae. Nagpaalam siya kay Situmo at umalis. Ilang segundo pa lang siyang nakakaalis, mabilis na siyang tumakbo papasok ng kwarto para ayusin ang kanyang mga damit sa maleta. Sa halip na manatili dito, tumayo si Situmo sa labas, tumingin muli sa bahay, at nakaramdam ng kaunting panghihinayang. Sa kumpanya, nagtrabaho si Situmo na parang isang masipag na bubulog. Kahit sa tanghalian, tuloy-tuloy siyang nagtatrabaho na para bang mayroon siyang 3 ulo at 6 na kamay. Pagkatapos ng trabaho, sumakay siya sa taxi at umuwi at sinamantala ang pagkakataon na matulog. Pagdating ni Wei sa bahay, napansin niya na kakaibang tahimik ang kanyang bahay, at alam niyang umalis na si Situmo. Umupo siya sa sofa, at kahit saan siya tumingin, puno ito ng alaala nilang dalawa. Nang kumakain siya ng mag-isa sa gabi, naramdaman niya na malungkot at nawawala siya. Si Situmo naman ay nakakandado sa labas dahil nag-overtime siya at umuwi ng gabi. Nang sa wakas ay pinayagan siyang pumasok, pinagalitan din siya ng tagapamahala ng building. Nanatili si Fu Pei sa library kasama si Wang Shan at ginamit niya muli ang lumang taktika. Kung gusto niyang i-set up ang isang pagkikita kay Situmo, kailangang tapusin ni Fu Pei ang lahat ng kanyang takdang aralin. Talagang epektibo pa rin ito kahit paulit-ulit na ginagamit. Kinagabihan, sa dormitoryo ng kumpanya, pinagalitan ni Wang Shan si Situmo dahil hindi pa niya tapos ang kanyang thesis. Ang internship niya ay hindi pa tapos, ngunit kinuha pa rin niya ang trabaho na gumawa ng isang banner para sa isang tao. Sinabi rin ni Situmo na iiwan niya ang internship, hindi dahil sa hirap, ngunit dahil nararamdaman niya na ang pinakamahalagang bagay ay ang gawin ang mga bagay na gusto niya. Pagkatapos niyang gawin ang banner para sa kaibigan, umaga na. Pumunta siya sa kanyang internship at nag-resign. Sinabi ng manager na ang trabahong ito ay minsan nakakabagot, ngunit ito ay minsan boring, ngunit minsan ay napaka-interesante. Ang paggamit lamang ng iyong kaalaman ay minsan ay makapagliligtas sa buong kumpanya. Narinig iyon ni Situmo at nakita niyang maganda iyon, kaya tinanong niya sa babae kung paano ito ginagawa. Umiti lamang ang babae at sinabi na hindi naman siya pumili ng accounting, kaya bakit niya sasabihin sa kanya. Pagkatapos ay binati niya si Situmo ng tagumpay sa kanyang napiling landas. Naglakad si Situmo ng masaya. Kinabukasan, pumunta si Wei sa dormitoryo para hanapin si Situmo. Nakita niya siya at tumakbo palapit, at magkasama silang pumunta sa kumpanya kung saan mag-i-interview si Situmo. Tulad ng dati, naghihintay si Wei sa labas para kay Situmo. Sa wakas, bumaba si Situmo, inabot ni Wei ang isang bote ng tubig at tinanong siya kung maayos siya. Lang naman, masaya niyang sinabi na ayos lang siya at magkasama silang bumalik sa dormitoryo. Tumayo si Wei sa labas at pinanood si Situmo na pumasok. Kinuha niya ang mga papel na sinulatan ni Situmo sa bahay niya. Kinuha ni Wei ang kanyang telepono at balak siyang i-text. Ngunit bago pa niya magawa, lumabas ang tagapamahala at pinauwi siya. Nalaman na ang babae pala ay asawa ni Professor Jiang, kaya naman ang boses niya ay parang ugong ng tigre. Sa dormitoryo, sa wakas ay natapos na ni Situmo ang kanyang thesis. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Wei na nagsasabing ang nanay niya ay nasa bahay na naman niya. Dahil dito, natakot si Situmo, nagmamadaling nagbihis at pumunta sa bahay ni Wei. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, nag-vacuum si Wei at naglinis ng bahay para salubungin si Situmo. Wang, hinanap ni Wang Shan si Fu Pei at tinawag siya. Dumating siya na may dalang maraming bagay na para bang gusto niyang makipag-ayos kay Situmo. Nakita ni Wang Shan na masyadong tahimik ang kapaligiran, kaya naghanap siya ng horror movie disc. Nang buksan ang pelikula, natakot si Situmo kaya wala sa tatlo ang nangahas na tumingin sa screen ng Z. Tinanong ni Fu Pei sina Situmo at Wei kung pinipilit ba sila ng nanay ni Situmo na magkasamang manirahan. Sumagot si Situmo na, kaya ano ngayon? Nagpatuloy si Fu Pei na tanungin kung bakit hindi niya sinabi sa kanya iyon noong isang araw. Matapang na sumagot si Situmo na hindi niya naman siya kasintahan, kaya bakit niya kailangang magpaliwanag sa kanya. Pagkatapos niyang sabihin iyon, nagtatampo siyang pumasok sa kusina para maghanap ng patatas na makakain. Fu Pei. Sa kalasingan ni Fu Pei, nagkamali siya at inakala niyang si Situmo si Wang Shan at tangka niya itong halikan. Nang makita ni Situmo ang eksena, nalaglag niya ang baso sa sahig at nagising si Fu Pei. Tumakbo siya sa banyo at nagsuka. Samantala, umupo si Situmo at tiningnan ang basag na baso ng tahimik. Pagkatapos ng nakakahiyang party, nag-empek si Situmo para umalis ngunit tinawag siya ni Wei. Gusto niyang manatili si Situmo sa bahay niya, ngunit hindi siya makahanap ng dahilan para mapigil siya. Kaya, pinagalitan niya na lang siyang linisin ang bahay. Galit na galit si Situmo na ginawa niya ang trabaho ng mabilis para makaalis agad. Sa huli, sinabi ni Wei na may inaayos sa bahay bukas at wala siya dito. Pwede ba siyang manatili doon hanggang bukas bago siya umalis? Sumang-ayon si Situmo. Kinagabihan, gusto niyang magluto ng noodles, ngunit ang huling 2 pakete ay kinain na ni Wei. Dahil sa matinding craving sa noodles, wala silang nagawa kundi pumunta sa tindahan. Masaya si Wei dahil makakasama niya ulit si Situmo. Pagdating sa supermarket, naniwala si Wei sa sinabi ng sales lady at kinuha ang isang robot. Habang nagre-research, kinuha niya ang chewing gum na binili ni Situmo nang magbayad sila. Nang buksan niya ito, nakita niya ang 3 lobo. Naku po, 3 lobo. Situmo, anong ibig mong sabihin? Plano mo ba akong kainin? Lumabas si Situmo sa banyo at dali-dali niyang itinago ang kahon ng 3 lobo. Kinabukasan, nagsalita si Wei at sinabing dapat manatili si Situmo dito. Nagbigay siya ng dahilan.
na sa simula ay tila walang katwiran, ngunit kalaunan ay naging napakamakatuwiran. Bago pa siya makasagot, nakatanggap siya ng isang pakete na ipinadala ng nanay niya. Lihim na masaya si Wei Yi at ipinakita sa kanya ang pinirmahang kontrata na para bang sinasabi niya na nasa panig niya ang nanay niya at wala na siyang magagawa. Lumabas si Tsutomu para gumawa ng isang bagay. Si Wei Yi naman sa bahay ay hindi alam kung saan itatago ang kontratang iyon ng ligtas. Naglakad siya sa paligid ng bahay at nakita na lahat ng lugar ay mapanganib. Bumalik si Tsutomu sa dormitoryo para kunin ang mga natitira niyang gamit at nakita niya si Wang Shan. Nakaramdam silang dalawa ng hiya at hindi nagsalita. Ang mga kasama niya sa kwarto ay napansin na may kakaiba sa pagitan ng dalawa. Sa tamang sandali, nakatanggap siya ng balita na natanggap siya sa SE. Kaya ngayon, may lehitimong dahilan na si Tsutomu para manatili sa bahay ni Wei Yi. Sa tanghalian, kumain si Tsutomu kasama ang mga kaibigan niya sa dormitoryo. Pagkatapos ay dumating sina Ake at Wei Yi at nakisalo sa kanila. Nag-usap ang apat tungkol sa nalalapit na community event, lumabas na pupunta sila sa beach. Tuwang-tuwa si Tsutomu nang malaman na sasama si Wei Yi sa biyahe. Sa basketball court, nag-iisa lang na naglalaro si Fu Pei. Ito ang kanyang passion. Naalala niya ang insidente ng muntikan na niyang halikan si Wang Shan. Galit na galit si Fu Pei at malakas niyang inihampas ang bola sa ring. Sa huli, tumama ang bola kay Fu Pei at nahiga siya sa sahig. Sa bahay ni Wei Yi, dahil masyado siyang maraming dala, hindi mismong kunin ang susi. Hiningi niya ang tulong ni Tsutomu na kunin ang mga ito sa kanyang bag. Nakuha ni Tsutomu ang susi at ang kahon ng 3 lobo. Inosente pa rin siyang nag-iisip na chewing gum iyon at masaya niya itong binuksan. Pagkatapos ay nagulat siya. Si Tsutomu ay tahimik na lang, simula nang sumakay sila sa elevator hanggang sa pag-uwi. Masaya silang dalawa na magkasamang nakatira. Parang magkikita sila sa anumang oras. Dumating na ang araw ng biyahe. Sumakay na sa sasakyan sina Tsutomu at Wei Yi. Nang buksan niya ang pinto, nagulat si Tsutomu nang makita si Fu Pei na sumakay sa sasakyan. Pagdating sa destinasyon, malaki ang pagkakaiba ng lugar sa advertising. Ngunit pinagaan pa rin ng lahat ang loob ng bawat isa at nagtayo ng mga tolda. Lahat ay masayang naglalaro sa beach. Pagbalik sa tolda, nakita ni Tsutomu si Wang Shan doon. Sinabi ni Wang Shan na silang dalawa ay dapat magkaroon ng patas na kompetisyon. Umiti lamang si Tsutomu at sinabing hindi na niya gusto si Fu Pei. Ito ay dahil sa kanya at hindi sa iba. Kaya, dapat ay maging matapang si Wang Shan na mahalin si Fu Pei. Kinuha ni Tsutomu ang isang palakol at sinubukan itong ihagis. Tumama ito kay Wei Yi kaya gusto niya siyang tulungan. Talagang pangunahing karakter si Wei Yi. Alam niya ang lahat ng bagay. Sa kabilang banda, naghahagis din si Fu Pei ng palakol at pinanood lamang siya ni Tsutomu. Tinanong siya ni Wei Yi kung malungkot pa rin siya. Sinabi lamang ni Tsutomu na ang isang tao ay parang isang palakol. Sinisikap niyang lumipad ng mataas sa kamay ng iba. Ngunit hindi niya alam na ang taong may hawak ng lubid ay pagod na rin. Kinuha ni Wei Yi ang kutsilyo at pinutol ang lubid ng palakol. Umalis ang palakol sa ere at lumipad ng malayo. Ito ay tulad ng nararamdaman ni Tsutomu para kay Fu Pei. Lumapit si Fu Pei at pumulot ng mga kabibe sa lugar ni Wei Yi. Walang sinabi si Wei Yi at umalis. Ang dalawang lalaki ay nagdala ng mga kabibe at inilagay sa harap ni Tsutomu. Umupo si Tsutomu at ang kaibigan niya na walang naintindihan. Kinagabihan, ang lahat ay tumugtog ng gitara, kumanta at nag-barbecue. Masaya ang lahat maliban kay Fu Pei na tahimik na nag-iihaw ng karne para sa lahat. Nakita ito ni Wei Yi at lumapit sa kanya. Tinanong ni Wei Yi si Fu Pei kung ano ang relasyon nila ni Wang Shan. Hindi sumagot si Fu Pei at nagpatuloy si Wei Yi sa pagsasalita. Gusto niyang malaman kung ano ang iniisip ni Fu Pei tungkol kay Tsutomu dahil napakahalaga nito sa kanya. Nang marinig ang mga salitang iyon, nanahimik si Fu Pei at hindi sinasadyang nasugatan ang kanyang kamay bago umalis at bumalik sa kanyang tolda. Sinundan siya ni Wang Shan at inalagaan ang sugat ni Fu Pei. Humingi siya ng paumanhin kay Wang Shan tungkol sa araw na iyon nang tangkain niya itong halikan. Sinabi ni Wang Shan na ayos lang dahil lasing siya noon at pinatawad niya siya. Hating gabi, hindi makatulog si Tsutomu at bumangon para kumuha ng selfie. Nakita ito ni Wei Yi at lumabas din para mag-selfie kasama si Tsutomu. Iyon ang kanilang unang litrato na magkasama. Nagreklamo si Tsutomu na nagugutom siya, kaya niyaya siya ni Wei Yi na maghanap ng pagkain. Nagdala ang dalawa ng timba at flashlight at nakahuli si Wei Yi ng ilang alimango. Walang. Sa sandaling magkalapit ang kanilang mga mukha, nahiya siya. Ipinakita ni Wei Yi ang isang mantis shrimp na nakita niya na nakakatakot para sa kanya. Ngunit kung ilalagay niya ito sa bibig niya, magiging masarap din ito. Nagsindi si Wei Yi ng apoy at inihaw ang pagkain para kay Tsutomu. Masaya niyang kinain ang isa't-isa. At dahil sariwang seafood pa, napakasarap talaga. Kinabukasan, naghanda na ang lahat na umuwi. Si Wei Yi ang nagmamaneho habang si Tsutomu ang nagdidirekta sa kanya sa tabi niya. Nang makita ni Fu Pei ang dalawang nag-uusap, nalungkot siya at nagsisi ng husto. Kung alam lang sana niya, sanas ay sinagot na niya ang pag-ibig ni Tsutomu noon pa. Pagdating sa bahay ni Wei Yi at Tsutomu, dahil sa sobrang pagod, agad na natulog si Tsutomu. Kinabukasan, pumunta si Tsutomu sa kumpanya para ipakilala ang kanyang sarili sa SE. Umikot ang SE at ipinakilala si Tsutomu sa creative department. Dinala siya ng babaeng nakasunglases sa kanyang workspace. Masaya at excited siyang nagsimula sa kanyang bagong trabaho. Hawak ang banner, hindi sinasadyang nabangga niya si Jair. Pareho silang gusto ni Fu Pei, ngunit pareho silang tinanggihan ni Fu Pei. Si Jair ay anak ng isang mayaman at makapangyarihang tao, kaya siya ay malugod na tinanggap ng direktor. Mukhang mahihirapan si Tsutomu. Pagkatapos ng trabaho, pumunta si Fu Pei upang sunduin si Tsutomu. Ngunit galit pa rin siya sa kanya at tumangging sumama sa kanya. Pumayag si Fu Pei na umuwi kasama si Jair. Samantala, nasa physics research room si Wei Yi. Hindi pa rin siya tapos. Bumalik si Tsutomu sa bahay para hintayin
si Wei at subukan ang pinatuyong karne ng baka na ipinadala ng nanay niya. Sa oras na ito, abala si Wei sa kanyang eksperimento. Tumawag si Sitomo sa kanya at sinabing dapat niyang sabihin sa kanya kung hindi siya uwi sa susunod. Umiti si Wei na para bang isang batang asawa na nagtatampo sa kanyang asawa dahil hindi siya umuwi para sa hapunan. Pagkatapos niyang makumpleto ang kanyang physics experiment, umaga na. Sinuri ni Professor Jayang ito at nakita pa rin ang ilang pagkakamali. Ngunit ang mga pagkakamali ay hindi gawa ni Wei. Nagulat ang profesor sa kanyang talento. Ngunit ang kaibigan ay tila hindi pa rin kumbinsido. Kaya sumulat si Wei sa pisara para ipamukha sa kanya. Hindi pa rin umuwi si Wei nang makabalik si Sitomo sa bahay. Kinain muna niya ang pinatuyong karne ng baka at tinawagan siya. Nang marinig niya ang tunog ng telepono sa loob ng kwarto, masaya siyang nagpatuloy sa pagkain. Samantala, tinawag si Fu Pei ng kanyang tatay para makipaghapunan kasama ang kanyang bagong girlfriend. Nagpakita si Fu Pei ng pagkadisgusto sa kanyang ama. Marahil ang kanyang ama, na may mataas na pagpapahalaga sa sarili, ay inakala na hindi siya nirerespeto ng kanyang anak dahil sa kanyang saloobin. Nag-usap ang mag-ama sa isang mababang tono na naging dahilan upang tumakbo palayo ang girlfriend. Nang nasa labas na sila, sinuntok ng kanyang ama si Fu Pei at sinigawan siya ng masasamang salita. Patuloy na sinasabi ng ama kay Fu Pei na ang tanging paraan ay, "Ako ay ang tanging kamag-anak niya." At ang babaeng tinawag ni Fu Pei na nanay niya ay matagal nang umalis sa kanya. Sinabi ni Fu Pei na kung hindi naging malikot ang kanyang tatay, hindi siya iiwan ng kanyang nanay. Habang kumakain sina Sitomo at Wei ng pinatuyong karne ng baka at nanonood ng pelikula, biglang may tumunog sa doorbell. Si Fu Pei pala ang dumating para kausapin si Sitomo. Nang makita ni Sitomo na may problema si Fu Pei, sinamahan niya ito. Iniwan niya si Wei na nag-iisa at malungkot. Pagkatapos niyang makipag-usap kay Fu Pei, umakyat si Sitomo sa bahay. Nagpapatalas ng kutsilyo si Wei sa oras na ito, kaya medyo kinabahan siya at tumakbo sa sofa para umupo. Inabot ni Wei kay Sitomo ang isang lata ng beer at tinanong siya kung bakit siya tumakbo palabas. Ano ang ginagawa ni Fu Pei? Nag-isip si Sitomo, kaya pala gusto siyang maging nobya ni Fu Pei. Tinanggihan ni Sitomo si Fu Pei dahil sa tingin niya ay hindi sila bagay. Sinabi ni Fu Pei na dati ay palagi siyang nasa tabi niya pero ngayon ay iniiwan na niya siya. Namula si Sitomo, sinabi niya na dati ay gusto niya si Fu Pei. Pero ngayon ay hindi na. Noon, madalas na nasa tabi ni Fu Pei si Sitomo kaya akala niya ay mahal siya nito. Simula nang makilala niya si Wei, hindi na malungkot si Sitomo. Hindi na niya masyadong iniisip si Fu Pei. Sa tuwing sinasabi ni Sitomo na gusto niya si Fu Pei, tumatakbo ito at iniiwan siyang mag-isa. Ang lugar na iyon, kaya hindi na gusto ni Sitomo si Fu Pei. Tumayo si Sitomo para umalis nang yakapin siya ni Fu Pei. Niyakap niya ito pero tinulak siya nito at umuwi. Nang marinig ni Wei ang kwento, gusto niyang hanapin si Fu Pei para suntukin ito. Pero lihim siyang natuwa dahil tinanggihan ni Sitomo ang damdamin ni Fu Pei. Umuwi siya sa kwarto at humiga sa kama, tumatawang parang baliw. Pero tumama sa mukha niya ang isang lata ng beer at dumugo ang ilong niya, pero masaya pa rin siya. Bumalik si Fu Pei sa dorm matapos mabigo sa pag-ibig at nakita niya si Wang Shan na naghihintay sa kanya. Hinila siya nito papunta sa tabi ng lawa at dahan-dahang pinunasan ang pisngi niya. Si Fu Pei, ikinwento din kay Wang Shan na tinanggihan siya ni Sitomo nang magtapat siya. Ang sugat naman sa pisngi niya ay galing sa pagpalo ng kanyang ama. Buong gabi silang magkasama ni Wang Shan para tulungan siyang bumalik sa dating sigla. Sinabi pa ni Wang Shan na kahit paalisin siya ni Fu Pei ay hindi siya aalis. Sa kumpanya, nagbigay ng creative idea si Sitomo na ikinatuwa ng team leader. Tinawagan ni Wang Shan si Sitomo para magpasa ng kanyang thesis para makagraduate siya. Dali-dali siyang bumalik sa paaralan para ipasa ang kanyang thesis. Matapos magpasa, naglakad-lakad sila ni Wang Shan sa school grounds. Ikinuwento ni Wang Shan na nagtapat siya kay Fu Pei. Ikinuwento din ni Sitomo na nagtapat din sa kanya si Fu Pei noong isang araw. Alam na pala iyon ni Wang Shan. Nagtawanan ang dalawang estudyante sa school grounds. Tinawagan ni Fu Pei si Sitomo para pilitin itong umuwi pero gusto nitong manatili sa dorm para makasama ang mga kaibigan niya. Dahan-dahang tinakot ni Wei si Sitomo na tatawagan niya ang nanay nito kapag hindi ito umuwi. Kaya sino ba ang aalis ng bahay? Inimbitahan ni Wei si Sitomo at ang nanay niya na mag-dinner. Matapos kumain, niyaya ng nanay ni Wei ang dalawa na magteya. Tinanggihan ni Wei at hinila si Sitomo pauwi. Para bang matatalo niya ito kapag matagal sila sa labas. Kinaumagahan, ang grupo ng mga kaibigan sa dorm ni Sitomo ay pumunta para mag-fireworks para sa kaarawan niya. Pinigilan ni Sitomo ang kanyang mga kaibigan, sinasabing hindi sila maaaring pumasok dahil madudumihan ang bahay, maiinis si Wei. Pero kahit bumagsak ang langit, sasaluhin naman ito ng kanyang mga kaibigan. Nang matapos silang maghanda, sabay-sabay silang humipan ng kandila at naghiwa ng cake para batiin siya ng maligayang kaarawan. Pagdating sa laro, naglaro sila ng Jenga. Ginamit ni Wei ang kanyang kaalaman sa physics para hindi matalo si Sitomo. Pero hindi nangyari ang inaasahan, paghila ni Sitomo sa bloke, bumagsak agad ito. Ang parusa ay kailangang tingnan ni Sitomo ang mukha ng isang taong may kaparehong damit sa loob ng 20 segundo. Dito, si Wei lang ang may damit na halos magkapareho sa kanya. Kaya tiningnan niya.
Ang mukha niya, Diyos ko, bakit ganoon? Sa tuwing magkaharap sila, napakagwapo ni Wei. Napatulala siya, kung hindi siya tinawag ng kanyang mga kaibigan, baka tuloy-tuloy pa siyang nakatingin. Nagpaalam ang kanyang mga kaibigan at nagsimulang mag-uwian. Nagpaalam si Situmo sa lahat at pumasok para tingnan ang mga gamit na kailangan niyang ayusin. Pagtingin niya kay Wei, nakatulog na pala ito ng mahimbing. Mag-isa niyang inayos ang bahay at ginising si Wei. Sinubukan niya itong hilahin pero masyadong mabigat ito. Kaya hinayaan na lang niya si Wei na matulog sa labas sa sofa. Sa gitna ng gabi, biglang nagising si Situmo at nakita niyang nakaupo si Wei at hindi gumagalaw. Bigla, nagmulat ng mata si Wei at tiningnan si Situmo. Lumapit siya at hinalikan ang labi nito. Ang eksena ay napaka-romantic at ang mga tao ay parang nananaginip. Hinalikan, ibinigay ang halik hanggang sa siya ay kunwari na nakatulog muli. Ang weird naman ng lalaking ito. Nahiya si Situmo kaya sinipa niya si Wei bago pumasok sa kanyang kwarto. Kinaumagahan, nanaginip si Situmo na nagtatapat sa kanya si Wei. Pero mabilis niyang nakuha ang kanyang pag-iisip at pinaniwala ang kanyang sarili na panaginip lang iyon. Paglabas ni Situmo sa dining table, narinig niyang sinasabi ni Wei ang eksaktong bagay na napanaginipan niya. Pagdating sa parte ng pagtatapat, iba na ang sinabi ni Wei. Nagpasalamat lang siya kay Situmo dahil inayos nito ang kalat. Nagalit si Situmo, hindi na siya kumain at nagbihis para pumasok sa trabaho. Si Fu Pi at Wang Shan ay nag-aaral sa library. Patuloy na pinapaalala ni Wang Shan sa kanya na mag-focus sa kanyang assignments habang hindi siya makapag-concentrate. Biglang niyaya ni Fu Pi si Wang Shan na kumain at manood ng scene. Sa panaginip ni Wang Shan ay hindi niya inisip na darating ang araw na ito, kaya siya ay kalahating masaya at kalahating malungkot. Naisip din ni Fu Pi na magpadala ng mensahe kay Situmo, ngunit nagpasya siyang hindi na lang. Nang makapaghanda si Wang Shan, naglakad na sila ni Fu Pi nang magkasama. Sa laboratorio, tinanong ng isang estudyanteng henyo si Wei kung gusto niya ng mainit na tsaa, ngunit wala siyang sinabi. Pagkatapos, tinanong niya si Professor Jiang kung gusto niya ng isa. Sinabi niya na ang mga kabataan ang dapat uminom ng mga ganoon at hindi siya umiinom niyan. Bago pa matapos ang kanyang sinabi, dinalhan na siya ng kanyang asawa ng isang dermos na mainit na tsaa para inumin. Sa kumpanya ni Situmo, hindi niya makita ang bagong ideya. Naging mas tense ang meeting. Galit na itinuro ng boss ang kanyang kamay at ibinagsak ang mga papeles sa lamesa. Mukhang sumasakit ang ulo nito. Samantala, masaya naman ang paglalabas ni Wang Shan at Fu Pei. Ito ang kanilang unang date kaya masaya si Wang Shan. Pagdating sa dorm, nagpaalam si Wang Shan kay Fu Pei at bumalik sa kanyang kwarto para maghanda para sa klase. Hinanap ni Fu Pei si Situmo pero tinanggihan pa rin siya nito. Sa pagkakataong ito, hinila ni Xier si Situmo at inanyayahan siyang mag-hotpot kasama si Fu Pei para bigyan sila ng pagkakataon na magkaayos. Habang kumakain, pumunta si Xier sa banyo para bigyan ng pagkakataon si Fu Pei at Situmo na magkaayos. Humingi ng paumanhin si Fu Pei kay Situmo at gusto sana niyang sabihin na okay lang pero hindi niya magawa. Umaasa si Situmo na hindi gagawin ni Fu Pei kay Wang Shan ang ginawa niya sa kanya. Pagkatapos sabihin ito, umalis si Situmo at ayaw na niyang manatili. Nang makauwi si Situmo, nakita niya si Wei na nakatayo sa pinto na may malamig na mukha na ikinagulat niya. Nag-cross arm si Wei at tinanong si Situmo na parang pulis. Sinabi ni Situmo na kumain sila ng hotpot ni Fu Pei. Hindi pa tapos si Wei makinig sa sinabi niya nang pumasok na ito sa kwarto na nagtatampo. Kinaumagahan, galit pa rin si Wei at iniwan niya si Situmo para mag-isa itong sumakay sa bus. Daladala ni Wei ang kanyang selo sa laboratorio. Ang kanyang bomba ay maaaring sumabog anumang oras kapag may nagpaputok nito. Ikinuwento din ni Wei ang kwento sa kanyang mga juniors at professor. Tinuruan siya ng dalawa ng isang paraan para magselos si Situmo at magtapat sa kanya. Pinagsama niya ang pagbabasa ng libro at sinubukan niya ito. Pinuri niya si Situmo dahil sa pag-aayos ng mga gamit ng maayos. Pagkatapos basahin ang kalahati, lumabas ulit si Wei para magpabangis kay Situmo. 2 beses niyang sinundan ang libro at sa 2 beses na iyon, naramdaman ni Wei na hindi ito gumagana. Nakita niyang hindi ito epektibo. Kinaumagahan, pumunta si Wei sa professor at tinanong kung mayroon itong ibang libro. Agad na tinawagan ng professor ang kanyang asawa para dalhan si Wei ng ibang libro. Ang 4 na tao ay umupo at nagplano para kay Wei. Ang panahon ng professor at ng kanyang asawa ay iba na sa kasalukuyan. Sino pa ba ang nagsusulat ng mga tula para sa kanilang mga kasintahan ngayon? Pero hindi, sinunod ni Wei ang sinabi sa kanya at umuwi siya para magsulat ng 7,700 at 49 na tula para kay Situmo. Pagkatapos magsulat, susunugin niya ito at susulat ulit. Nanonood din si Wei ng mga tutorial sa Google. Sa wakas, nakasulat din siya ng isang tula at ipinabasa ito kay Professor Jiang at sa kanyang junior. Tumango ang lahat at pinuri ito. Ang mga damdamin at tula ay malinaw na nagbigay kay Wei ng kumpiyansa na magugustuhan ito ni Situmo. Pag-uwi ni Situmo sa apartment, inihayag na mawawalan ng kuryente. Umakyat siya sa kanyang kwarto at namamaluktot sa lamig. Tinawagan ni Situmo si Wei at niyaya siya nito na bumaba para tingnan ang unang pag-ulan ng niebe. Pagkatapos, binigyan ni Wei si Situmo ng isang sulat. Inilagay ni Wei ang lahat ng kanyang damdamin doon pero hindi ito naiintindihan ni Situmo. Hindi sapat ang pagsusulat ng tula, nagdagdag pa siya ng mga formula sa physics.
Nagsimula na naman si Situmo. Pinakain siya ni Wei ng inihaw na kastanya sa kalsada. Nang makita niyang nilalamig si Situmo, binigay ni Wei ang kanyang jacket at dahan-dahang hinila ang kanyang manggas. Pero sa tuwing nakikita niya si Wei, naaalala ni Situmo ang halik sa kaarawan niya. Nakatanggap si Wei ng mga text mula sa mga tao na nagtatanong kung matagumpay ba ang kanyang pagtatapat. Tinawagan pa siya ni Professor Jiang at sinabing napakaganda ng kanyang sinulat. Ang simple lang daw pero bakit hindi pa rin ito naiintindihan ni Situmo. Iminungkahi ng dalawa kay Wei na subukang magtapat gamit ang arithmetic dahil isa siyang accountant. Talagang hindi na niya kaya gumawa si Wei ng isang mahabang problema sa matematika para kay Situmo. Si Situmo, hindi niya maintindihan kung bakit niya kailangang gawin iyon. Baka sinasabi niya na mahina ang utak niya. Walang magawa, bumalik si Wei sa kanyang kwarto. Nagising siya sa hating gabi at bumaba para maglaro sa niebe. Gumawa si Wei ng isang magandang snowman at nilagay ito sa freezer. Iyon pa lang, sapat na para sabihing kaibig-ibig siya. Sa laboratorio, nilalagnat si Wei pero natuwa ang kanyang junior. Nakayuko si Wei sa lamesa at nakita niyang natatakot ang kanyang junior na mahawaan siya ng sakit. Nang makita ito ng kanyang senior, nilapitan niya ito at inalagaan. Sa kabilang banda, natalo si Fu Pei sa isang laro at gusto niyang makipag-away sa kabilang koponan. Nakita ito ni Wang Shan kaya lumapit siya para magbigay ng tubig at sinabi, "Huwag ka nang magalit," at hinila ni Wang Shan si Fu Pei. Nakatulog si Wei sa bahay dahil sa lagnat. Samantala, sinamahan si Situmo ng babaeng nakasalamin para bumili ng orange juice para ito sa kanilang susunod na ad campaign. Tinawagan ni Situmo si Wei at nang marinig niyang nilalagnat ito, agad siyang umuwi. Nang marinig ni Wei ang doorbell, akala niya ay si Situmo. Binuksan niya ang pinto at nakita niya ang kanyang senior. Nagulat din si Wei kung bakit naroon ito. Hindi rin siya masaya. Nang dumating si Situmo, medyo nahiya siya nang makita niya ang kanyang senior sa bahay. Nag-solve si Wei ng problema sa physics para sa kanyang senior at umalis din ito agad. Naglalagay si Situmo ng orange juice sa ref at tinanong si Wang Shan kung ano ang dapat kainin para mabilis kumaling. Inalagaan ni Situmo si Wei at nang makita niyang mataas ang lagnat nito, gusto niyang dalhin ito sa ospital. Pero hindi pumayag si Wei, masaya na siya na inaalagaan ng kanyang kasintahan. Mawawalan siya ng pagkakataon kapag pumunta siya sa ospital. Pumunta si Fu Pei at Wang Shan sa bahay ni Wei para bisitahin siya. Sinabi ni Situmo na gusto niyang lumabas at makipag-usap kay Fu Pei. Magkasama silang naglakad sa kalsada. Sinabi ni Situmo na hindi na talaga niya ito gusto at umaasa siyang maintindihan niya ito. Nais lang ni Fu Pei na bumalik sila sa dati. Tinanong niya kung gusto niya si Wang Shan at sinabi ni Fu Pei na hindi rin niya alam. Pagkarinig ni Situmo sa sagot na ito, nagalit siya at sinabing mamatay na lang siya. Si Fu Pei ay talagang karapat-dapat mamatay dahil mahilig siyang paglaruan ang pag-ibig ng iba. Bumalik si Situmo sa bahay na may dalang mga gamit para magluto ng congee para kay Wei. Nakaupo siya sa sofa, malamig ang mukha at tinanong si Situmo kung nasaan si Fu Pei. Nang malaman niyang umuwi na si Fu Pei, sinabi ni Wei na kapag may kaibigan siyang pupunta sa bahay, kailangan niyang magpaalam muna sa kanya. Tumango si Situmo na may kaunting lungkot sa kanyang puso. Nagluto si Situmo ng congee para kay Wei at kahit na inaalagaan siya, galit pa rin si Wei. Naghanda si Situmo ng masarap na pagkain at niyaya si Wei na kumain. Pero malamig lang siyang nagpasalamat kay Situmo. Naramdaman ni Situmo na medyo nasaktan siya pero hindi niya masabi. Si Situmo, huwag mong sabihing mag-isa ka lang para magtampo. Samantala, gusto ni Fu Pei na huminto sa pag-exam sa paaralan pero lumapit si Wang Shan para encourage siya na magpatuloy. Pagkatapos, niyaya siya ni Fu Pei na magkita matapos ang exams dahil may sasabihin siya. Pumayag si Wang Shan na magkita sila ni Fu Pei pagkatapos ng exams. Sa exam room, dahil tinuruan siya ni Wang Shan, napakaganda ng performance ni Fu Pei sa kanyang exam sa bahay ni Wei. Habang sinusubukan ni Situmo ang orange juice para sa kanyang ad campaign, dumating ang kanyang senior. Tinawag ni Situmo si Wei para lumabas pero nilampasan lang siya nito na parang hangin at nagtungo sa kanyang senior. Magkasama silang tumingin sa walang saysay na salamin at nag-usap ng masaya. Nagawa na. Pagkatapos, niyaya pa ni Wei ang kanyang senior na kumain pero hindi niya niyaya si Situmo. Kumukulo na ang tiyan niya. Habang kumakain si Wei kasama ang kanyang senior, ang isip niya ay nasa kay Situmo. Iniwan niya ang kanyang senior doon at bumalik sa kanyang munting kasintahan. Pagkatapos ng exam, niyaya ni Fu Pei si Wang Shan sa lawa para mag-usap. Sinabi ni Wang Shan na ayaw na niyang ipagpatuloy ito. Gusto niya na maging kasintahan niya si Fu Pei. Alam ni Wang Shan na may lugar si Situmo sa puso ni Fu Pei. Naisip din niya na mapapalitan niya si Situmo sa puso nito. Pero kung ipagpapatuloy niya ito, magiging nakakapagod. Ayaw na niya ng ganoon. Sinabi ni Fu Pei na siya at si Situmo ay magkaibigan na lang. Ang ordinaryo lang. Ngayon, ikukwento ni Fu Pei kay Wang Shan na talagang nagugustuhan na niya ito. Tumayo si Fu Pei at seryosong sinabi kay Wang Shan na maging nobya niya. Kung hindi siya papayag, babatukan niya ang sarili niya ng bato. Natuwa si Wang Shan nang makita ito at tumango siya bilang pagsang-ayon. Okay na sila doon, pero dito naman, galit na sina Situmo at Wei. Maaga sa umaga, nagbihis si Situmo para pumunta sa paaralan. Si Wei naman ay pumunta sa research room. Tinuruan siya ni Professor Jiang ng ilang tips para suyuin ang kanyang kasintahan dahil nagsiselos lang naman si Situmo. Ang matanda ay mas lalong nakakatakot. Si Situmo at ang kanyang kaibigan ay kumakain ng tanghalian nang bumalik ang kanyang kaibigan. Sinabihan si Situmo na mag-ingat kay Wei sa paaralan. Dapat siyang maging maingat at hindi dapat magtiwala sa sinuman sa paligid nito. Pagkaalis ng kanyang kaibigan, lumapit ang kanyang senior at umupo malapit kay Situmo. Gusto siyang tanungin ng kanyang senior pero hindi niya magawa. Naglakas loob siyang
siyang tanungin si Situmo kung gusto niya si Wei. Walang pag-aalinlangan na sumagot si Situmo na hindi. Ang kanilang pagkakaibigan ay napakasimple. Tinanong niya ang kanyang senior kung gusto niya si Wei. Agad na sumagot ang kanyang senior na nagpabilis sa tibok ng puso ni Situmo. Pagkatapos magsalita, hinila ng kanyang senior si Wei para kumain kasama ang lahat. Nang makita ito ni Situmo, agad niyang hinila ang kanyang kaibigan at nakalimutan niya ang kanyang telepono at student B. Sa pagkakasunod-sunod na makuha ang kanyang telepono at student B, kinailangan ni Situmo na pumunta sa research room para hanapin si Wei. Habang naglalakad, pinuri ni Wei ang pusa ng kanyang senior na napakagandang tingnan. Ngunit narinig ni Situmo na sinasabi niya na ang kanyang senior ay napakagandang tingnan. Kaya lalo silang nagkaintindihan. Nagalit si Situmo at ayaw makipag-usap kay Wei at umuwi agad. Sa gabi, hinintay ni Wei si Situmo sa labas ng dorm. Iniisip na galit ito sa kanya at pupunta rito. Ngunit tumawag siya ng paulit-ulit at walang sumasagot. Habang nakatayo sa labas, nakita ni Wei si Fu Pei at Wang Shan na magkasama at masaya. Sinabi din ng asawa ng propesor na napakaganda ng kanilang relasyon. Nag-ibigan pero hindi na dapat nag-aaral. Nag-usap sina Wei at Fu Pei ng pribado. Bumili pa si Fu Pei ng isang dosenang beer para maging smooth ang usapan. Sinabi ni Fu Pei na malinaw na ang lahat sa kanila ni Situmo. Magkaibigan na lang sila ngayon. Nang marinig ni Wei ang sinabi ni Fu Pei, nakaramdam siya ng ginhawa. Nakita ni Situmo ang missed call at tinawagan si Wei. Masayang umuwi si Wei at sinadya niyang pindutin ang doorbell para maging kanta. Binuksan ni Situmo ang pinto at pinindot pa ni Wei ang ilang nota na nakakainis. Naiinis na siyang pumasok at hindi pinansin si Wei na nakatayo lang doon. Pagpasok niya sa bahay, gusto ni Wei na makipag-ayos kay Situmo, kaya naggawa siya ng isang bagay sa mikroskopyo para makita niya. Na-curious si Situmo at sinilip niya kasama si Wei. Nagkalapit sila at nawala na ang distansya sa pagitan nila. Nahiya si Situmo at inalis ang kanyang mukha. Sinabihan si Wei na bumalik sa kanyang kwarto para makapagtrabaho siya. Nagbigay si Wei ng isang Doraemon mug na ikinatuwa ni Situmo. Sa library, nakasalubong ni Fu Pei at Wang Shan si Wei. Gustong magtanong ni Wei kay Fu Pei ng ilang tips para suyuin si Situmo para hindi na ito magalit. Pagkarinig pa lang niya sa sinabi nito, alam na ni Fu Pei na nagtatampo na naman si Situmo. Naalala ni Wei na sa araw na iyon sa laboratorio, pinuri niya ang pusa ng kanyang senior na napakagandang tingnan. Naiintindihan na niya ang problema. Kung nasaan ito, ngayon, nag-ampon si Wei ng isang pusa. Kahit na allergic siya sa pusa, ito lang ang tanging paraan para mapasaya si Situmo. Totoo nga na gusto ng lahat ng babae ang pusa. Dinala ni Wei ang pusa sa bahay, umaasang mas magiging masaya si Situmo. Ikinlaro din ni Wei na ang pusa ang sinabi niyang cute at hindi ang kanyang senior. Sa sinihan, nanood ng pelikula sina Fu Pei at Wang Shan. Magkahawak kamay silang dalawa sa sinihan na nagpapakita ng kanilang pagmamahal. Pero mas nag-focus sila sa paghawak ng kamay kaysa sa panonood ng pelikula. Si Wei sa bahay ay nagbabayad ng mahal para sa pagpupuri. Ang pusa na cute, nakamask siya dahil allergic siya sa pusa at niligtas ni Situmo ang pusa at sinabihan si Wei na masyado siyang marupok. Dahil sa tingin ni Wei na hindi pa rin ito gumagana, pumasok siya sa kanyang kwarto at hinanap si Fu Pei. Nag-reply si Fu Pei ng walang gana at pinatay ang tawag. Sino ba ang may oras para alagaan ang problema ng ibang tao? Sa tingin ni Wei ay hindi gumagana ang ganitong paraan. Gusto niyang yayain si Situmo na lumabas para mag-usap pero tumanggi ito. Sa sala, hindi siya mapakali kaya hinanap niya ito at nakita niya si Situmo na nililiguan ang pusa. Kinuha ni Wei ang tuwalya para punasan ang pusa. Ang balahibo ng pusa ay naging sanhi para magsara ang ilong ni Wei. Nang makita ito ni Situmo, inalapit niya ang pusa kay Wei. Nang makita ito ni Wei, sinabi niyang gusto niyang halikan si Situmo. Walang malay na sinabi ni Situmo na hindi naman iyon ang unang beses na naghalikan sila. Nang makita niyang nadulas ang kanyang dila, tumakbo si Situmo sa kanyang kwarto habang niya yakap ang pusa. Nang marinig ni Wei ang sinabi ni Situmo, lumabas siya sa balkonahe at naalaala ang halik sa kaarawan niya. Kinaumagahan, si Wei ay parang nawala sa sarili. Tumayo siya doon at nagsalita ng mag-isa. Nang makita ito ni Situmo, inakala niyang nababaliw ito. Pagkatapos, nagdala siya ng 5 lata ng beer at sinabihan itong inumin lahat. Matapos inumin ni Wei ang lahat, lumapit sa kanya si Situmo at tinanong kung naaalala na ba niya. Nagulat si Wei nang makita niya si Situmo sa kanyang harapan at nag-stutter na sinabi na naaalala na niya. Malakas na itinulak ni Situmo si Wei sa sofa at sinabing mabuti na lang at naaalala na niya pagkatapos ay umalis. Nag-aalala si Situmo at pumasok sa. Si Situmo ay kailangang magpakatatag sa elevator bago siya makahinga ng malalim. Sa physics lab, parang lumulutang ang utak ni Wei. Ang iniisip niya lang ngayon ay ang eksenang hinalikan niya si Situmo. Sa kumpanya, hindi rin maganda ang pakiramdam ni Situmo. Buntong hininga lang siya dahil ang pag-ibig ay talagang mahirap. Nang makita ni Wei na hindi maganda ang sitwasyon, sinabi niya kay Professor Jiang na hinalikan niya si Situmo. Nagbigay si Professor Jiang ng ilang payo para tulungan si Wei. Sa pagkakataong ito, mapagkakatiwalaan kaya siya. Maingat niyang sinuri ang bawat detalye ng mga kilos ni Situmo. Pagkatapos ng mahabang paliwanag, sinabi niya na dapat pa ring magtapat si Wei kay Situmo. May kumpiyansa si Professor Jiang.
Hindi lang siya isang physics expert, kundi isang love expert din. Pumunta si Wei sa kumpanya ni si Tumo para sunduin ito pagkatapos ng trabaho. Nagpasya si Wei na magtatapat na siya kay si Tumo. Dinala niya si Tumo sa park para maglaro ng karera. Nang magtatapat na siya, may batang tumama sa kanya. Pagkatapos, galit na galit ang dalawa at nagpasya silang maghiganti sa bata. Pero pagkatapos nilang maghiganti, nalula sila. Nang makalabas si Tumo, agad siyang nagtanong kung ano ba talaga ang gusto ni Wei. Magtatapat na sana siya nang tumawag si Professor Jiang. Dahil ang pusa ng kanyang junior ay hindi gumagalaw matapos ma-injection. Hindi maganda ang pakiramdam ni si Tumo at Wei, kaya nagpunta sila sa vet clinic para tingnan ang pusa. Pagkakita nilang ligtas ang pusa, bumalik na sila. Magkasama silang umupo sa upuan at tiningnan ang papel na isinulat ni si Tumo na puno ng mga romantikong kilos nila. Mula sa pusa, sa pagkain, sa halik, sa pag-inom. Nang makauwi si Wei, ang mga bagay lang na iyon ang naaalala niya. Nakatulog si Tumo sa sofa, ay buong pagmamahal siyang binalot ni Wei sa kumot at dinala sa kama. Patuloy na pinagmasdan ni Wei ang magandang mukha ng kanyang kasintahan. Nang nag-iba ng posisyon si Tumo, tumayo si Wei para kumuha ng kumot at itakip sa kanya. Maaga pa lang, bumili na si Wei ng ban-osi para kay si Tumo. Niluto niya ito habang nakatakip ang ilong para hindi maamoy ang amoy nito. Masarap na kinain ni si Tumo ang ban-osi. Simula nang magkasama sila, ang babae ay hindi ito makakain. Ngayon, si Wei ang nagluto para sa akin at talagang masarap. Nakaupo si Wei sa tabi ko at nakita si Tumo na masarap kumain, pero masyadong mabaho ang pagkain para maamoy niya. Nakita ni si Tumo na nahihirapan siya sa amoy ng snail noodles, kaya sinabihan niya itong bumalik sa kanyang kwarto. Sa kumpanya, naghihintay si Tumo ng mensahe mula kay Wei, pero matapos maghintay ng kalahating araw, wala pa rin. Sa laboratorio, tinanong si Wei tungkol sa kanyang love life ni Professor Jiang. Sabi niya, kahapon, nagtapat siya sa parke at nabigo siya. Sasabihin sana ni Professor na itapik ang kanyang balikat para aliwin siya, ngunit nagpatuloy siya. Ngayong umaga, matagumpay akong nagtapat at tinanggap ako ni si Tumo. Si Professor naman, at si Zhuli ay masaya para kay Wei. Dahil mula ngayon, hindi na niya kailangang sumakit ang ulo sa paghahanap ng paraan para magtapat kay si Tumo. Si Fu Pei naman ay lalong nagiging masaya kay Wang Shan. Nag-aaral sila ng magkasama nang makita niya ang application form para sa postgraduate entrance exam nito. Gusto rin ni Fu Pei na mag-exam kasama si Wang Shan, ngunit tinanggihan siya nito. Sinabi ni Wang Shan na gusto niyang makita si Fu Pei na sundin ang kanyang passion at hindi ang gusto niya. Masaya siyang sinuklian nito ang kanyang nararamdaman. Habang nag-enjoy sila sa kanilang kaligayahan, bigla silang gumawa ng gulo sa pagitan nila. Umaasa pa rin si Wang Shan na makahanap si Fu Pei ng sarili nitong kaligayahan. Ang gawin ang mga bagay na talagang gusto niya. Kung magpapatuloy si Fu Pei ng ganito, balang araw ay mapapagod siya. Sinabi ni Fu Pei na hindi siya mapapagod at kung sa simula pa lang ay hindi na naniniwala si Wang Shan sa pag-ibig niya, aalis na lang siya. Nagalit na naman si Fu Pei. Sa physics lab, nalaman ni Qianbei na may girlfriend na si Wei at nalungkot siya. Tinanong niya si Wei kung sino ang mahal niya at sinabi nitong mahal niya si Tumo. Natahimik si Qianbei at yumuko. Ang mukha niya ay biglang nalungkot dahil matagal na rin niyang gusto si Wei. Ngunit ngayon, may mahal na rin si Wei. Pagdating ni si Tumo sa bus station, nakasalubong niya si Wei. Dito siya, sumakay sila pareho ng bus pa uwi. Sa bus, saan ka man tumingin, makikita mo ang mga mag-asawa na naglalambingan na nagpapahiya sa kanilang dalawa. Inilabas ni si Tumo ang kanyang mukha sa bintana at pinanood ang tanawin sa labas. Sinubukan niyang i-enjoy ang simoy ng hangin na dumadaan sa bintana ng bus. Tiningnan ni Wei ang kaibig-ibig at magandang mukha ni si Tumo nang hindi kumukurap. Biglang sumigaw ang driver na nagpagulat kay si Tumo at sinara ang bintana. Tinulungan siya ni Wei na isara ang bintana. Ang mukha ni Wei ay napakagwapo. Namangha si Tumo sa kagwapuhan niya. Ang boyfriend niya ay napakagwapo. Pagdating sa bahay, hinintay ni Wei na matapos maligo si Tumo. Sinindihan niya ang kandila at nag-order ng beef para kainin. Sa isip niya, ini-imagine niya ang isang romantikong tagpo para sa kanilang dalawa. Parang nasa pinakamataas na palapag ng isang gusali. Tinitingnan ang lungsod habang kumakain ng eleganteng steak. Ngunit hindi, si Tumo at Wei ay nag-antala. Naglabas siya ng chopsticks para kunin ang steak para mas masarap kainin. Kaya, kailangan niyang lumipat sa pangalawang plano. Si Tumo ay nanonood ng horror movie nang lumapit si Wei at gustong hawakan ang kamay niya. Kung paano man, nang ilabas niya ang kanyang kamay, kinuha naman ni si Tumo ang isang baso ng tubig. Tumayo si Wei at sinabing papatayin niya ang ilaw. Mabilis naman siyang hinawakan ni si Tumo sa kamay para pigilan siya. Nag-frozen silang dalawa, mabilis na sinamantala ni Wei ang pagkakataon para hawakan ang kamay ni si Tumo. Humihilig siya papalapit sa kanya at nang akmang hahalikan na niya ito, tumawag si Wang Shan kay si Tumo para mag-usap. Ang tunog ng telepono ang pumutol sa romantic moment nilang dalawa. Si Tumo ay lumabas sa balkonahe at nakipag-usap kay Wang Shan ng matagal. Tinanong niya si Google kung ano ang gagawin kapag masyadong mahaba ang kausap ng girlfriend mo sa telepono. Talagang napakabobo ni Wei. Nang makita niyang nilalamig si Tumo, pinaalalahanan niya itong pumasok sa loob para mag-usap at siya
artista ay bumalik sa kanyang kwarto. Nagpatuloy si Situmo sa pakikipag-chat kay Wang Shan sa loob ng bahay. Ngayong umaga, pumunta si Situmo sa kumpanya. Naghihintay siya sa harap ng pintuan ng kumpanya para salubungin ang sikat na artista na gagawa ng commercial. Hindi siya pinansin ng artista. Nagtiis si Situmo dahil pagkatapos ng lahat. Sikat na sikat siya ngayon. Pagdating niya sa set, nagpakita siya ng kayabangan at pagiging malamig at minamaliit niya si Situmo dahil trainee lang ito. Nang marinig ito ni Situmo, naisip niya na masyadong mapagmataas ang dalawang taong ito. Pagkatapos magpalit ng damit ng artista, lumabas siya at nagsimulang mag-shoot ng commercial. Tinitingnan at hinahangaan ni Situmo ang artista. Pagdating ng tanghalian sa set, nagdala si Situmo ng pagkain. Naghahanap siya ng maupuan nang tinawag siya ng artista at sinabing makasama itong kumain. Dahil sa ginawa nito, nagkaroon si Situmo ng ibang impresyon sa artistang ito. Nag-text si Guwei kay Situmo na nakatulala siya at nag-reply sa kanya. Gusto ni Guwei na makita si Situmo kaya tinanong niya ito kung may gusto ba itong ipinapasa sa kanya. Hiniling ni Situmo kay Guwei na dalhin sa kanya ang sobre sa lamesa. Agad siyang pumunta sa set para makita siya. Nang makita niyang nakatulog si Situmo sa upuan, naisip niya na sigurado siyang napapagod ito. Umupo si Guwei malapit kay Situmo at inalok ang kanyang balikat para sandalan ito. Ito ay isang patunay na lagi siyang magiging sandalan para sa kanya. Hindi nagtagal ang kanyang pahinga dahil kailangang bumalik ni Situmo sa set dahil may nangyaring problema. Masyadong maliit ang damit na ginawa para sa artista kaya wala itong maisuot. Tumakbo si Situmo kay Guwei para humingi ng tulong at humiram ng jacket niya. Pagkatapos ng shooting ng commercial, gusto ni Guwei na maghintay kay Situmo para sabay silang umuwi. Pagbalik ni Situmo para kunin ang jacket para sa kanya, kinuha ng artistang iyon ang isang sulat mula sa bulsa ng jacket. Ang sulat ay isinulat ni Jair na nagsasabing gusto niyang maging asawa nito. Akala ng artista ay gusto siya ni Situmo. Pinirmahan ng artista si Situmo ng ilang pirma at humingi ng gift code nito na nagsasabing kailangan niya ito para sa trabaho. Sumang-ayon si Situmo na iskan niya ang code. Ang lahat ng ito ay nasaksihan ni Guwei mula sa labas. Pagkatapos ng trabaho, pumunta ang dalawa sa isang shopping mall. Ano mang isuot ni Situmo, hindi ito sinasang-ayunan ni Guwei. Masyadong exposed ang balikat, masyadong exposed ang tiyan, masyadong maiksi ang pantalon, at masyadong masikip. Sa huli, nagsuot si Situmo ng maong at t-shirt at siya ay sinang-ayunan ito. Matapos makapili ng damit, nagpunta sina Situmo at Guwei sa children playground. Nagiging bata si Situmo at nakikipaglaro sa mga bata. Nagtago si Situmo sa ilalim ng mga bola para hanapin siya ni Guwei. Nakita niya ang sweater ni Situmo, kaya hinawakan niya ang dalawa nitong paa at hinila. Nadapa si Guwei sa isang inflatable at bumagsak sa ibabaw ni Situmo. Halos mag-abot na ang mga labi nila. Ito ba ay isang aksidente o ang ikalawang halik ni na Situmo at Guwei? Maaari bang bilangin ang halik na ito? Pagkatapos maglaro, umuwi na sina Situmo at Guwei. Hawak-hawak niya ang kamay nito habang naglalakad sila sa kalye, nag-uusap at masaya tulad ng ibang mag-asawa. Pagdating sa bahay, nagulat si Situmo nang makita niya si Wang Shan na naghihintay na sa pintuan. Magalang niyang inimbita si Wang Shan na umalis na ang magkaibigan. Ayaw ito ni Guwei. Gusto niya ng kanilang sariling pribadong oras. Bakit ba laging pinutol ng kaibigan niya ang kanilang oras na magkasama? Nagpunta ang dalawang babae sa kwarto at nag-usap ng ilang oras. Walang tigil sa pagsasalita si Wang Shan. Si Situmo naman ay nababato at walang ideya kung kailan matatapos ang kwento ng kanyang kaibigan. Patuloy na dumadaan ang oras at ang kwento ni Wang Shan ay walang katapusan. Walang magawa si Guwei kundi bumalik sa kanyang kwarto at isara ang pinto ng malakas. Nagtaka ako kung bakit hindi nila tinawag si Fu Pei para kunin na ang kanyang utang. Ang ganitong sitwasyon ay nakakaapekto sa romantic life ng dalawang ito at masama ang kanyang loob. Hating gabi, nagising si Situmo at pumunta sa ref at nakita niya si Guwei na umiinom ng tubig. Nagulat siya nang makita ito kaya natapon ang baso. Naglakad si Situmo at muntik na siyang madulas dahil sa tubig. Mabuti na lang at mabilis na nasalo siya ni Guwei. Isinandal ni Guwei si Situmo sa ref at naghalikan sila. Pagkatapos nilang maghalikan, pakiramdam nila ay nakatakbo sila ng 30 laps sa field. Nagdesisyon si Guwei na tawagan si Fu Pei para sunduin ang utang nito na si Wang Shan. Ngunit sinabi ni Fu Pei na masyado ng gabi, kaya bukas na lang niya susunduin. Kinabukasan, kumakain si Wang Shan kasama sina Situmo at Guwei. Nang makita niyang kumukuha si Situmo ng yotiao, gamit ang kamay niya, pinalo niya ang kamay nito. Sa pagkain, na nagsasabing gumamit ng chopsticks dahil madulas ito. Tiningnan ni Guwei si Wang Shan ng masama. Dahil dito, natakot si Wang Shan at kinuha niya ang yotiao at inilagay sa mangkok ni Situmo. Sinipa ni Guwei si Situmo at sinenyasan si Wang Shan. Naintindihan niya ang ibig sabihin nito, kaya tinanong niya si Wang Shan kung pupunta ba siya sa library ngayon. Sinabi ni Wang Shan na ayaw niyang pumunta kahit saan. Walang magawa si Situmo habang tinitingnan si Guwei. Ngunit sinabi ni Wang Shan na kailangan niyang umuwi para mag-aral para sa postgraduate exam dahil dito, tuwang-tuwa sina Situmo at Guwei. Gumaan ang pakiramdam nilang dalawa dahil wala na ang utang na si Wang Shan na pumipigil sa kanila. Nagpaalam si Wang Shan kay Situmo at umuwi na. Pagbaba niya, nakasalubong niya kay Fu Pei na nagdala ng motor para sunduin siya. Ngunit tumanggi si Wang Shan. Pagkatapos ng ilang distansya, natigil ang trapiko. Naiinip si Wang Shan at tinanong ang driver kung kailan sila makakarating. Nang mismong sandali na iyon, sumilip si Fu Pei sa bintana ng kotse at hinila palabas si Wang Shan. Ihahatid niya ito pa uwi gamit ang motor. Pagdating sa paaralan, nagpaalam si Wang Shan kay Fu Pei at pumasok sa loob. Sa kabilang banda, walang sagabal sina Situmo at Guwei
kaya umupo silang dalawa at nanood ng pelikula habang nag-uusap. Inaya ni si Tomo si Guwei na mag-exercise sa labas. Naglaro sila ng table tennis, ngunit hindi siya kahanay ni si Tomo. Paulit-ulit siyang tinamaan ni si Tomo. Ang larong ito ay hindi tulad ng paglalaro ng rollerblading. Tiningnan ito ni Guwei ng matagal pero hindi pa rin siya marunong maglaro. Naboring siya sa table tennis kaya lumipat siya sa skateboard. Pinanood niya ang isang bata na naglalaro at sinuri ito mula sa physics perspective na may kakaibang diskarte. Pero nang sinimulan na niyang gawin, napakahirap pala. Muntik nang madapa si Guwei, kaya sinabihan siya ni si Tomo na huwag na lang maglaro at umuwi na. Gabi na nang makauwi sila kaya nagpaalam sila sa isa't isa nang may pag-aatubili at bumalik sa kanilang kwarto. Pagkatapos ng 2 segundo, pareho silang nagbukas ng pinto. Gusto nilang manood ng pelikula ng magkasama. Bukas pa ang mga mata ni si Tomo, ngunit sarado na ang mga mata ni Guwei. Kahit magkatabi sila, nasa kama na ang kanilang isip. Sinubukan nilang magtiis. Pagkatapos ng ilang sandali, nakatulog na sila pareho nang hindi nila namamalayan. Kinaumagahan, tumama ang sikat ng araw sa kanilang mukha. Nagising si Tomo at tinitigan si Guwei na mahimbing na natutulog. Nang makita niyang dahan-dahan nang nagbubukas ang mga mata ni Guwei, nagpanggap siyang natutulog pa rin at pumikit ulit. Nang pumikit siya, nagsisi siya kaagad. Bakit niya ginawa iyon? Bakit siya nahihiya sa harap niya? Nakita ni Guwei na nagpapanggap si Tomo, kaya ginising niya ito. Alam niyang nagpapanggap lang siya. Hinatid ni Guwei si Tomo sa trabaho at masaya siyang pumunta sa kumpanya. Lumapit si JR kay si Tomo at sinabi sa kanya na ang mga trainee ay may winter break. Tuwang-tuwa si Tomo na hindi siya makapaniwala. Sa laboratorio ni Guwei, mayroon ding bagong senior na galing sa Germany. Hiniling ni professor sa senior na tingnan sina Guwei at Suli. Pagkatapos ng winter break, magsasagawa siya ng kompetisyon. Lumipat ang eksena kay Guwei na naghahanap kina Fupi at Wang Shan. Nang oras na iyon, naglalambingan ang dalawa sa tabi ng table tennis table. Lumalabas na gusto ni Guwei na matuto ng table tennis, kaya hinanap niya si Fupi. Naghahanda si Tomo na umuwi. Sa sandaling tumunog ang orasan, papatayin niya ang computer at tatakbo pabalik sa kanyang Guwei. Ang buhay ay hindi tulad ng ulan. Tinawag si Tomo ng kanyang manager sa opisina para makilala si Ming-Sing Zaikon. Sinabi sa kanya ng manager na ihatid si Zaikon sa opisina ng kumpanya. Paglabas, sinabi ni Zaikon na umalis na si Tomo at kaya na niyang mag-tour mag-isa. Nang marinig iyon ni Tomo, dali-dali niyang kinuha ang kanyang bag at umalis. Sa lobby, naghihintay na si Guwei para sa kanya. Tumakbo siya papalapit sa kanya at nakita rin ni Guwei si Zaikon na sumusunod kay Tomo. Nang makita ang hindi masyadong masayang mukha ng kanyang boyfriend, mabilis siyang hinila ni Tomo. Pauwi, tinanong ni Guwei si Tomo kung maganda ba ang relasyon nila ni Zaikon. Kaklase ba niya iyon? Ipinaliwanag ni Tomo kay Guwei na siya ang artista na gumawa ng commercial para sa kanyang kumpanya. Pinuri niya ang artista at sinabing kumain na sila ng magkasama. Tinanong ni Guwei kung snail noodles ba ang kinain nila. Natawa si Tomo at sinabing snail noodles lang ang kinakain niya kasama ito. Napakamot siya sa ulo. Yumuko siya at hinalikan siya sa pisngi. Pagdating nila sa bahay, ipinagpatuloy ni Tomo ang pagkain ng kanyang paboritong snail noodles, habang si Guwei naman ay kumakain ng kanin. Inalok niya ito na tikman dahil napakasarap nito. Matigas na tumanggi si Guwei dahil mas malakas na siya sa ibang tao dahil lang sa nakasanayan na niya ang amoy na iyon. Pagkatapos kumain, sinabi ni Tomo kay Guwei na uwi siya sa probinsya sa winter break. Hindi ito gusto ni Guwei. Wala nang saysay para sa kanya ang manatili sa bahay kung wala siya. Ngunit babalik din si Tomo ng maaga para magkita sila. Nagdesisyon din siyang umuwi para bisitahin ang kanyang ama. Sa araw ng paghatid niya kay Tomo sa airport, malungkot ang mukha ni Guwei. Hindi niya kayang iwanan siya at umalis. Nag-atubili si Guwei ng matagal bago nagdesisyon. Sumakay siya sa eroplano. Sumakay rin si Tomo sa bus pauwi kasama ang kanyang ina. Ito ang unang beses na nagkahiwalay silang dalawa. Kumakain si Tomo kasama ang kanyang mga magulang. Ngunit hindi niya nakakalimutang i-update si Guwei tungkol sa kanilang love life. Kinunan pa niya ng litrato ang kanyang pagkain at ipinadala sa kanya. Ang mga text message ay patuloy na tumutunog na nagtanong sa mga magulang ni Tomo kung sino ang katext niya at bakit masaya siya. Si Guwei naman ay sumasakit ang ulo dahil sa iba't ibang opinyon ng kanyang mga magulang. Ano mang gawin nila, kailangan nilang ulitin ang mga bagay na 3 beses bago sila tumigil. Natuto siyang gumawa ng pottery mula sa kanyang ama habang si Tomo ay abala sa paggawa ng commercial. Maaga pa lang at hindi pa nakakatulog si Guwei nang tawagan niya si Tomo dahil gusto niya itong makita. Si Tomo naman, pagtingin niya, ang mukha lang niya ang nakita niya at pumasok ang kanyang ina at nagsalita ng malakas at malinaw. Hindi niya pinalitan ang kanyang pantalon sa loob ng 1 linggo at ang kanyang buhok ay sobrang malabo na ang kuto ay madulas at mahuhulog. Ito ay isang self-destruction na eksena na napunta sa lupa. Si Guwei ay kumakain kasama ang kanyang mga magulang. Nang malaman ng kanyang ama na nakatira siya sa isang babae, nagalit siya at natakot na baka gumawa siya ng masama. Ngunit sinabi ng kanyang ina sa kanya na huwag mag-alala. Si Tomo ay isang mabuting babae, magalang, maganda at malumanay. Natakot ang ama ni Guwei na baka mag-date sila ni Tomo, kaya sinabi niyang magkasama sila. Tuwang-tuwa ang ina ni Guwei nang marinig ito, marahil ay gusto na rin niya ng apo. Nagpunta rin si Wang Shan at ang kanyang ama sa tingnan ang mga paputok. Naisip ni Guwei na sana ay nanonood siya ng paputok kasama si Tomo ngayon. Natapos na ang bakasyon at bumalik na si Tomo sa lungsod para bumalik sa trabaho at pag-aaral. Nag-skateboard si Guwei para sunduin siya at dinala ang kanyang mga gamit. Nakita niya ang mga mag-asawa na magkahawak kamay ng romantiko at tumigil siya para tingnan sila ng may inggit. Akala ni Tomo ay masyadong mabigat ang dala ni Guwei kaya hindi na siya makakagalaw, kaya tumakbo siya at kinuha ang
ang lahat ng gamit para sa kanya. Pagdating sa bahay, niyakap ni Situmo si Guwei na namimiss siya ng sobra. Ibinaba niya ang kanyang ulo sa dibdib ni Guwei at nakinig sa kanyang boses na nagpaparamdam sa kanya ng kaligayahan. Bumalik si Guwei sa laboratorio para kunin ang mga naiwan niyang gamit. Binuksan ni Qianbei ang pinto para makapasok siya. Kinuha ni Guwei ang modelo ng generator para pag-aralan dahil madalas nawawalan ng kuryente sa bahay nila. Habang nag-aaral siya, pumasok si Zuli. Siya ay tinanong siya na parang nahuli niya silang dalawa sa isang masamang gawain. Umalis si Qianbei na nag-iwan kay Zuli na puno ng tanong. Bakit lahat sila ay may pakialam kay Guwei, ngunit walang pakialam sa kanya? Hindi ito masyadong pinansin ni Guwei at dinala niya pa uwi ang generator. Sa bahay, kakain na sana si Situmo nang mawala ng kuryente. Natakot siya at tinawag si Guwei palabas. Sinabi ni Guwei na siya ang nagpatay ng kuryente. Habang sinasabi ito, lumabas siya at patuloy na pinapaikot ang generator para mag-ilaw. Pagkatapos ng ilang sandali, ang makina niya ay nag-flicker na masakit sa mata. Pagkatapos maglaro ng ilang sandali, binuksan ni Guwei ang ilaw. Bumalik si Situmo sa kanyang kwarto at nag-aral ng mabuti. Naglalaro siya, habang si Guwei naman ay nakaupo doon at tinitingnan ang generator. Nabusog na siya. Sa kasamaang palad, nasira ang laptop ni Situmo kaya dinala niya ito sa kwarto ni Guwei para humingi ng tulong. Nagtanong siya kay Google kung paano ito ayusin para sa kanya. Hating gabi na pero wala pa ring senyales na matatapos na, kaya nakatulog na si Situmo sa kama ni Guwei. Nang makita ito ni Guwei, sinamantala niya ang pagkakataon at humiga sa tabi niya. Habang tinititigan si Situmo na natutulog, nakatulog na rin si Guwei nang hindi niya namamalayan. Tumama ang sikat ng araw sa kwarto. Nagising si Guwei at nakita ang kanyang girlfriend na nakahiga pahalang sa gitna ng kama at nakapatong ang ulo sa kanyang mga binti. Bagong gising lang siya at hindi pa tuluyang nawawala ang antok niya. Nang oras na iyon, 4 na magulang ng dalawa ang umakyat dito. Agad na tumakbo si Guwei sa balkonahe patungo sa kwarto ni Situmo. Palapit na ang mga magulang sa kwarto ng dalawa nang biglang binuksan nina Situmo at Guwei ang pinto at binati ang mga magulang. Napakabait ng dalawang pamilya at pinag-uusapan na nila ang kasal nina Situmo at Guwei. Ang pinakamasaya ay ang dalawang ina na parang sa kanila ang kasal. Napakasarap ng pag-uusap ng dalawang pamilya tungkol sa pagbili ng bahay, kotse, at iba pa. Nang makita ito ni Guwei, pinutol niya ang usapan at sinabing wala pa siyang plano na magpakasal. Bata pa siya at hindi siya magpapauto sa kasal. Ang pag-aasawa ay isang paghihirap at hindi pa siya handa. Humingi sila ng paumanhin at tumayo para pumunta sa trabaho at paaralan. Pagdating sa bus station, nag-aalala si Situmo kung ayaw ba siyang pakasalan ni Guwei. Nakita ni Guwei na nag-iisip si Situmo kaya sinabi niya na huwag na itong mag-isip ng kung ano-ano. Lumipat ang eksena sa dormitoryo ni Fupei. Pinaalis niya ang kanyang kaibigan na natutulog para linisin ang kwarto para kay Wang Shan. Seryosong nakaupo sina Fupei at Wang Shan sa harap ng computer screen. Sa huli, nagpasya si Fupei na i-click ang mouse para tingnan ang mga resulta ng exam ni Wang Shan. Si Wang Shan ay nasa top, dapat sabihin na siya ay isang henyo. Nagawa pa niyang makipag-date kay Fupei habang nag-aaral at naging top student pa rin. Tumakbo si Wang Shan at niyakap si Fupei, tuwang-tuwa na parang isang 3 taong gulang na bata na binigyan ng candy. Sa set, binigyan si Situmo ng isang recorder ng isang fan ni Zycon. Hiniling niya na i-record niya ang isang linya mula sa artista para sa kanya. Sa set, si Situmo ay pinatakbo-takbo ng isang artistang babae na nagpagod sa kanya. Pinagtanggol ni Zycon si Situmo na nagpatigil sa artistang babae. Habang kumakain si Fupei kasama si Wang Shan, na-interrupt sila ng tawag mula sa kanyang ama. Gusto ng ama ni Fupei na mag-blind date siya, ngunit tumanggi si Fupei. Sinabi niya sa kanyang ama na may girlfriend na siya at ito ay si Wang Shan. Ngunit ang kanyang ama ay hindi ganoon kadaling tanggihan. Pilit niyang sinabihan si Fupei na pumunta. Nang marinig ito ni Wang Shan, nalungkot siya. Si Fupei naman. Nagsalita si Fupei para aliwin si Wang Shan para gumaan ang pakiramdam niya. Sa kabilang banda, si Situmo ay pinipilit ng artistang babae na uminom ng alak. Hindi siya makatanggi at pagkatapos ng ilang inumin, lasing na siya at hindi na makatayo. Gusto siyang ihatid ni Zycon, ngunit dumating na si Guwei. Hiniling ng artistang babae na patunayan ni Guwei na siya ang boyfriend ni Situmo. Tinanong niya si Situmo mismo sa harap ng lahat. Sino ang mga magulang ni Yuan Yuan? Masayang sinabi ni Situmo, ang mga magulang ni Yuan Yuan ay tayong dalawa. Binuhat ni Guwei si Situmo at dinala siya pauwi. Pag-uwi nila, inilagay ni Guwei si Situmo sa kama ng maayos at pagkatapos ay naglaba. Nang matapos siya, bumalik siya para tingnan ang kanyang girlfriend at nakita niya itong nakahiga sa isang pasaway na posisyon. Inayos siya ni Guwei at pagkatapos ay si Guwei ay ngumiti palabas. Kinaumagahan, gumising si Situmo ng 8:42 di. Nahuli siya sa trabaho at dali-daling lumabas ng pinto. Nakita niya si Guwei na nagsabing nagpaalam na siya para sa kanya. Kaya digi, sa araw na ito, maaari siyang magpahinga sa bahay ng walang alala. Habang si Guwei ay namimili, natapos na siyang maglaba. Nang aayusin na niya ang mga damit, nakita niya ang brief ni Guwei na nahulog sa maruming sahig. Gusto niya itong labhan ulit para sa kanya, ngunit nahihiya itong kinuha ni Guwei mula sa kanya. Hindi masyadong pinansin ni Situmo ang pangyayari at pumasok siya sa bahay upang mag-almusal. Habang kumakain, sinabi ni Situmo na mayroon siyang kapatid na lalaki at siya ang naglalaba ng mga damit nito. Kaya hindi dapat mahiya si Guwei. Brief lang naman iyon at walang pinagkaiba si Guwei at ang kanyang kapatid na lalaki. Pagkarinig nito, binuhat ni Guwei si Situmo at dinala sa kwarto. Isinara niya ang
pinto at lumapit sa kanya na may seryosong mukha. Ang lantarang sinabi ni Guwei para ipakita ni Guwei kay Sitomo kung ano ang pagkakaiba niya at ng kapatid nitong lalaki. Nang magsisimula na sana ang pinakaimportanteng eksena, pumasok ang piglet na si Yuan at humarang. Pinatay ito ni Guwei at humiga sa isang tabi. Bumaba ang presyon niya. Sa tuwing may mahalagang gagawin, mayroong maraming balakid sa daan. Ngayon, may buong araw na pahinga si Sitomo kaya mayroon siyang mas maraming oras na makasama si Guwei. Pagdating ng hapon, dumaan si Sitomo sa paaralan para magpalit ng kurso at maswerte siyang nagawa niya ito ng matagumpay. Samantala, si Guwei ay nagtalumpati tungkol sa desis niya sa pisika sa harap ng maraming tao. Dumating si Sitomo para panoorin siya at tinitigan niya ang kanyang kasintahan na nakatayo sa entablado na napakagwapo. Ang mukhang anghel na nagningning at nagpasalamat sa lahat bago umalis. Masaya siya dahil malapit na silang matapos sa kanilang graduation thesis. Inanyayahan ni Guwei si Sitomo at ang mga kasama niya sa dormitoryo na kumain. Masaya ang lahat habang kumakain. Nang dumating ang oras ng pagbabayad, nagulat at napanganga si Sitomo nang makita ang napakamahal na bayarin. Ang isang plato ng isda na may 4 na maliliit na piraso ay nagkakahalaga ng 780 yuan. Halos masira ang puso ni Sitomo habang naririnig niyang binabasa ni Guwei ang bill sa kabilang banda. Si Fu Pei ay nagpapahirap sa kanyang sariling ama at umorder ng isang plato ng isda na nagkakahalaga ng 1,000,000 yuan. Alam niya na ang kanyang ama ay madalas na nagpapakita ng kanyang kayamanan at may mataas na pagmamataas kaya di kailangan niyang ipahiya ito sa hapunan. Dinala ni Fu Pei si Wang San hindi para lang kumain, kundi para sabihin sa kanyang ama na mayroon na siyang kasintahan. Umaasa siyang hindi na magdadala ang ama niya ng sinumang iba pa para ipakilala sa kanya. Pagkatapos, nag-holding hands sila at umalis ng masaya na para bang pinapatunayan na walang sinuman ang may karapatang makialam sa magandang relasyon na ito. Matapos ang hapunan na pinakain ni Guwei si Sitomo at ang mga kaibigan nito, naging manipis na ang kanyang bulsa. Iminungkahi niya na sila na lang ni Sitomo ang kakain ng instant noodles para makaabot hanggang sa photoshoot. Isang bowl ng noodles na may 2 gintong puso. May fishball si Sitomo na nakita sa ref at pinagbibigyan nila ang isa't isa. Sa huli, nahulog lang sa sahig ang fishball at hindi nakain ng sinuman. Tama! Ganap na totoo na ang isang kagat kapag gutom ay katumbas ng isang buong pakete kapag busog. Masayang kumain sina Sitomo at Guwei ng noodles. Pagkatapos kumain, nagpalit sila ng damit para sa kanilang graduation photoshoot. Nakita ni Sitomo si Guwei na nakasuot ng puting polo at lumitaw ang kanyang gwapong mukha. Nais niyang lumapit at ayusin ang kurbata ni Guwei. Umiti si Guwei at pumunta sa paaralan. Dumating na rin ang graduation ceremony at naiisip ng lahat kung gaano kagwapo sina Fu Pei at Guwei na nakasuot ng graduation robes at puting polo. Dahil ang kanilang matangkad at perpektong pangangatawan ay tulad ng isang Prince Charming. Lumabas si Fu Pei na nakasuot ng graduation robe na naging dahilan upang masira ang mood ng lahat. Nagsimula ng kumuha ng litrato ang lahat upang alalahanin ang magandang panahon ng kanilang kabataan. Nag-imbita si Guwei kay Sitomo na pumunta sa library at nakita niya si senior na inaayos ang kurbata ni Guwei. Nagbago ang mukha ni Sitomo at umalis siya ng galit. Bukod pa rito, nakatanggap pa si Guwei ng mga bulaklak. Pinilit pa ni Fu Pei at Wang San si Sitomo na magpakuha ng litrato kasama si Guwei. Kung anong pose ang ginawa ni Sitomo, ginagaya rin ni Guwei. Umalis si Sitomo ng galit at pumunta sa basketball court. Binuhat siya ni Guwei ng mataas at hinalikan siya. O, hindi porket ginagalit ang isang tao, hahalikan mo lang sila para magkabati na. Si Guwei at Sitomo ay nananatiling mahirap at magkasama silang kumakain ng matamis na sabaw para makaraos. Bukod pa rito, wala ng pera si Guwei para bayaran ang kuryente at tubig. Kaya wala ng kahit isang patak ng tubig sa bahay. Inaya niya si Sitomo na maglaro ng table tennis sa labas. Dahil sa ilang mga teknik na itinuro ni Fu Pei, umangat ang laro ni Guwei. Napilitan ding sumuko si Sitomo sa kanya. Nagpalit ang eksena at kailangan ni Sitomo na pumunta sa dormitoryo para mag-impake ng kanyang mga gamit at umalis sa paaralan. Dumating din si Guwei para tapusin ang kanyang doctoral thesis. Nagtanong si Sitomo tungkol sa sitwasyon ni Wang San at Fu Pei. Si Wang San ay kailangang lumipat sa dormitoryo ng mga graduate students habang si Fu Pei ay mananatili para magsimula ng kanyang karera. Tinawanan ni Sitomo si Fu Pei at sinabing naniniwala si Wang San na makakapagsimula siya ng karera. Si Wang San ay nabulag na ng pag-ibig. Samantala, naniniwala naman si Wang San sa kakayahan ni Fu Pei na magtagumpay. Pumunta ang ama ni Fu Pei para hanapin siya. Nang makita ni Wang San ang ama ni Fu Pei, lumapit siya upang batiin ito. Ang boses nito ay mayabang pa rin at nagbibigay ng mga sermon sa iba. Si Wang San ay mahinahon at magalang na nakipag-usap sa kanya. Ipinaliwanag ni Wang San sa ama ni Fu Pei ang pagkatao nito. Ang mga ginagawa niya ay para lamang makakuha ng pagkilala mula sa kanya. Nais ni Wang San na maging bukas ang isipan ng ama ni Fu Pei at makipag-usap sa kanya upang magkaintindihan ang mag-ama. Pagkatapos sabihin ito, dumating si Fu Pei at hinila si Wang San palayo. Ayaw niyang mapahiya ang kanyang kasintahan sa harap ng sinuman. Si Guwei ay nasa library nang umupo ang kaibigan ni senior sa kanyang tabi at nakipag-usap. Mga bagay tungkol sa pag-ibig ni Guwei. Aba, anong karapatan niya para makialam sa buhay ng iba? Hindi rin nagpapatalo si Guwei at sinabi ang ilang mga bagay na hindi niya alam kung naiintindihan ng babae. Pero sige, kailangan pa rin niyang sabihin, kaya ang babae ay hindi na nagsalita at nagpakita ng mukhang hindi sila magkapantay. Nagpunta sina Sitomo at Guwei para mamili at gusto ni Sitomo ang lahat na nagpahilo kay Guwei. Pakiramdam niya mas nakakapagod mamili kaysa sa mag-eksperimento. Inaya ni Sitomo si Guwei na gumawa ng pottery kasama siya. Tinawag ni Guwei si Sitomo at ipinakita sa kanya ang kanyang gawa. Isang buong oras siyang umupo pero iyon
iyon lang ang nagawa niya, ha. Sawa na sa paggawa ng pottery, umuwi ang dalawa para mag-decorate ang kwarto. Pagkatapos, humiga na ang dalawa sa kama. Nang gabi, gustong matulog ni si Tomo pero hindi siya makatulog. Nalaman niya na hindi rin makatulog si Guwei dahil bago sa kanya ang kama. Sa huli, magkasama silang humiga sa kama, ngunit hindi pa rin sila makatulog. Ipinikit ni Guwei ang kanyang mga mata, samantalang si Tomo ay tumingin sa kanya at mumiti. Tinanong ni si Tomo si Guwei kung talagang gusto niya siya. Sinabi ni Guwei na mahal niya siya. Inilagay ni Guwei ang kanyang kamay sa kamay ni si Tomo at hinalikan siya, at nangyari na ang dapat mangyari. Naiisip ko na ang mainit na kama, ang eksenang Elif. Pero teka lang, hubad na ang lahat ng damit. Ngunit si Guwei ay hindi. Alam kung paano gawin ang bagay na iyon, kaya nanatili silang dalawa na nakahiga sa kama. Napakabobo ni Guwei na kinailangan niyang mag-Google upang mag-research tungkol sa female genitalia. Buong gabi siyang nag-research, ngunit hindi niya pa rin mahanap ang sagot. Lumapit si Tomo at tinanong siya kung bakit hindi siya natulog buong gabi. Binuksan niya ang loudspeaker at pinakinggan ni Tomo ang lecture ng isang profesor mula sa ibang bansa na nagtuturo tungkol sa sexual needs ng tao. Oh, divay gosh, napahiya rin ako. Napakahusay ng lalaking ito. Si Tomo ay pumunta sa kumpanya ni JER at ipinaalam sa kanya na nanalo sila pareho sa kanilang proyekto. Gayunpaman, walang pangalan ng dalawa sa trabaho. Sa halip, ang pangalan ng manager na si Sasa. Nila si Tomo at JER ang nandoon. Sa unang pagkakataon na magtrabaho, hindi masaya na ninakaw ang kanilang kredibilidad. Dumating na ang meeting at pinuri ng direktor si Tomo sa kanyang pagsusumikap. Ang dalawang proyekto nila ni JER ay may malaking kontribusyon. Kaya naman, ginawa silang regular na empleyado ng kumpanya. Naging regular na empleyado sila pero bakit hindi pa rin masaya? Ang gawa ng dalawang babae ay ninakaw pa rin ng harapan. Malungkot na umuwi si Tomo at si Guwei ay nag-alala at nagtanong tungkol sa kanya. Nang makita na ganun pa rin ang mukha ni Tomo, niyakap siya ni Guwei na para bang nagbibigay ng lakas. Dahil nagiging knowledge fanatic na naman si Guwei, naiinip si Tomo. Na-offend siya at nag-back out papunta sa kanyang kwarto. Hindi maintindihan ni Guwei kung ano ang mali niya at gusto niyang sabihin sa kanya ni Tomo. Akala ni Tomo na gusto pa rin siyang gawin ni Guwei kahit nagalit siya. Nang marinig ito ni Guwei, umalis siya ng galit. Gusto niyang i-comfort ang kanyang kasintahan, ngunit ganito ang naging resulta. Sina Fu Pei at Wang San ay naghahanap ng mga lugar na hindi nangangailangan ng bayad para sa kanilang date. Pumasok sila sa isang lecture hall at sinimulan nilang kalkulahin ang mga gastos na kailangan nilang harapin. Ang numero ay lumagpas sa limitasyon na itinakda nila. Mukhang kailangan nilang kalkulahin ulit para hindi sila maubusan ng pera para sa pamumuhay. Gustong tawagan ni Wang San si Tomo. Nang mukha ni Tomo para humingi ng tulong sa kung paano mag-color scheme ng logo. Sakto namang tinawagan ni Tomo si Wang San at si Guwei naman ay tinawagan si Fu Pei. Naririnig lang nila ang pagkalungkot ni Guwei at si Tomo at pareho silang galit sa isa't isa. Sinabi pa ni Guwei na hindi siya hihingi ng tawad. Bago pa matapos ang kanyang sinasabi, tumakbo na si Guwei sa kwarto ni Tomo, kumatok sa pinto at nakipag-usap muna sa kanya. Hiniling ni Guwei kay Tomo na lumabas at makipag-usap at nang makita niyang umiiyak ito, lumapit siya upang magtanong. Sa pagkakita kay Tomo na umiiyak ng ganito, nasaktan si Guwei. Itinaas ni Tomo ang kanyang mukha, inabot ni Guwei ang kanyang kamay para kagatin niya at niyakap niya ito. Tinanong niya si Tomo kung ano ang nangyari ngayon. Sinabi ni Tomo ang lahat ng mga hinanakit. Pinakinggan ni Wei ang sinabi ni Guwei. Nangako si Guwei na babawiin niya ang mga bagay na iyon para kay Tomo. Dahil sa pag-aliw ng kanyang kasintahan, naging mas masaya si Tomo. Ang mahalaga ay nagkasundo na silang dalawa. Nang dumating sa postgraduate laboratory, ipinahayag ni Professor Jiang ang mga resulta ng pagsusulit ni Zuli at Tomo. Gayunpaman, dahil napaka-professional ni Tomo, mas mataas ang kanyang mga grado kaysa kay Zuli. Nagpunta si Professor Jiang upang aliwin si Zuli. Dahil sa kabila ng lahat, sinubukan niya ng husto. Pinili si Tomo upang mag-aral sa ibang bansa. Nag-alala si Professor Jiang sa relasyon ni Guwei. Nagdala si Tomo ng merienda sa kanyang laboratorio. Kuryoso siya at sinubukan niyang maglaro sa mga bagay habang nakasuot ng lab coat ni Guwei. Ang pagpasok ni Guwei ay napaka-cool. Pinilit ni Guwei si Tomo na umupo at sinabi sa kanya na mas mataas ang kanyang mga puntos kaysa kay Zuli. Kaya kailangan niyang samahan si Professor Jiang sa Germany sa loob ng 2 taon para sa pananaliksik. Inihahanda na ng paaralan ang kanyang mga papeles. Bukod sa kanya at kay Professor Jiang, mayroon pang 2 maganda at matatalinong seniors. Pagkatapos marinig ito, galit na umalis si Tomo. Pagkatapos ay nagpunta sina Tomo at Guwei upang kumain kasama ang lahat. Napakasaya ni Fu Pei kaya labis siyang uminom. Pinaalalahanan ni Wang sa si Fu Pei na huwag gumawa ng gulo. Dahil sa galit niya, kailangan siyang suyuin ni Fu Pei kahit nalasing siya. Pauwi, sina Tomo at Guwei na lang ang naiwan. Nagpanggap si Guwei na lasing para makalapit kay Tomo. Kay Tomo, pag-uwi nila sa bahay, galit pa rin si Tomo kay Guwei dahil hindi niya sinabi sa kanya na sasama siya kay senior. Sa totoo lang, hindi pa alam ni Guwei kung makakapunta siya. Nagpakumbaba siya at humingi ng tawad. Ang kanyang magandang asal ay naging dahilan para hindi na magalit si Tomo. Niyakap ni Tomo si Guwei at sinabing hihintayin niya ang kanyang pagbabalik. Kinaumagahan, magkasama silang pumunta para magpa-check up. Tinawagan ng ina ni
Sitomo si Guwei at ikinuwento ang tungkol sa kanyang anak na babae. Si Sitomo ay isang maingay na babae na mahilig sa masaya. Minsan, masakit siya sa ulo ni Guwei at lagi siyang nagpapanggap na malakas. Masaya siya at nagpapanggap na okay lang, ngunit sa loob ay mahina at marupok. Sa airport para ihatid si Guwei, umiyak ng sobra si Sitomo. Siguradong mamimiss niya ito. Niyakap ni Guwei ang kanyang maliit na mukha. Sa pagitan ng pag-ibig at karera, hindi niya alam kung alin ang pipiliin. Umalis si Sitomo para bigyan si Guwei ng kapayapaan para lumipad. Pagkatapos ng isang buwan, nagpa siya sina Sitomo at Jair na mag-resign dahil lagi silang kinukuha ng kumpanya. Ang mga gawa na ginawa niya ay laging ninanakaw ng manager. Nasisa sa matapang na humarap si Sitomo para hingin ang hustisya para sa sarili niya, ngunit hindi niya nakuha. Handa siyang iwanan ang kumpanya at hawak ang kanyang di. Medyo malungkot si Sitomo dahil matagal din siyang naging bahagi ng kumpanya. Lumabas si Fu Pei na nakasuot ng salamin at suit mula sa elevator. Nahaharap din siya sa maraming hirap sa kanyang negosyo. Siya, nagkakautang ng sahod sa mga empleyado sa loob lamang ng 2 buwan. Swerte siya dahil tinulungan siya ni Wang San sa bookkeeping kaya nakapagpatuloy siya hanggang ngayon. Pag-uwi ni Sitomo, sinabi niya sa kanyang ina na nag-resign siya. Nagtanong pa ang kanyang ina, ngunit tahimik lang siyang pumunta sa kanyang kwarto at hindi nagsalita. Samantala, si Guwei ay hinahabol ng mga babaeng western. Tinanggihan niya silang lahat at nanatiling tapat sa kanyang Sitomo. Gumawa si Sitomo ng visa para pumunta sa Germany para hanapin si Guwei. Pagdating niya roon, mahimbing siyang natulog sa kama ni Guwei na ikinatuwa at ikinaiyak niya sa sobrang tuwa. Tinitigan niya ang kanyang kasintahan na matagal niyang hindi nakita at dahan-dahan siyang humiga sa tabi ni Sitomo. Niyakap ni Guwei si Sitomo at mahimbing siyang natulog. Kinabukasan, tumawag si Guwei sa kanyang ina para sabihin na nakita na niya si Sitomo. Kinuha niya ang maleta ni Sitomo at dinala sa loob ng bahay at ginising siya. Nag-inarte si Sitomo at gustong matulog pa ng kaunti. Pinalambing siya ni Guwei at dinalhan siya ng tinapay at gatas. Nang magising si Sitomo, narinig niya ang boses ni Guwei at ng isang western na babae. Bumaba si Sitomo at sinabing siya ang kasintahan ni Guwei. Hindi naniwala ang western na babae hanggang sa sinabi ni Sitomo na nagdadalang tao na siya, kaya umalis ang western na babae. Sa puntong ito, sinabi ni Sitomo kay Guwei na magpaliwanag. Sinabi niya na gusto lang siya ng babae. Pagkatapos sabihin ito, hinila ni Guwei si Sitomo para mag-tour sa Germany. Ang ganda talaga ng tanawin dito. Dinala ni Guwei si Sitomo sa isang simbahan at tumayo sila sa harap ng pari at nakinig sa kanilang mga vows. Tinitigan niya si Sitomo at sumang-ayon sa mga vows. Pagkatapos mag-alinlangan ng matagal, sumang-ayon din si Sitomo sa mga vows. Kaya sa hinaharap, magiging bahagi sila sa buhay ng isa't iisa. Hinila ni Guwei si Sitomo para kumain ng German food at nakita nila si Senior na kumakain din doon. Lumapit siya at nakipagkita sa kanilang dalawa. Nagpakita si Guwei sa kanya at sinabing pumunta si Sitomo doon para magpakasal sa kanya. Medyo nalungkot si Senior pero binati pa rin niya sila. Pagkaalis niya, lumingon siya at nakita si Sitomo at Guwei na nagpapakita ng kanilang pagmamahal. Habang tumatakbo, sa huli, binitiwan niya ito at umalis. Samantala, tumakbo si Fu Pei upang ipagyabang kay Wang San na pinautang na siya ng bangko. Hindi siya sumuko sa hirap ng kanyang negosyo. Sana ay magkaroon sila ni Wang San ng masayang ending. Hiniga ni Guwei ang kanyang sarili at nagkunwari na tulog. Nang gisingin siya ni Sitomo, hinila niya ito at hinalikan ng matagal. Ang halik ng matagal na pagkakahiwalay. Ang lahat ng pagkamis ay ibinuhos niya sa araw na iyon. Habang mahimbing na natutulog, nagising si Sitomo at nagsimulang magsuka. Tinanong ni Guwei kung anong gamot ang ininom ni Sitomo at sinabi niya na uminom siya ng birth control pills. Napakalaki ng side effects ng gamot na iyon. Habang nakahiga sila sa gubat, tinanong ni Guwei kung bakit. Umiinom si Sitomo. Sinabi lang niya na natatakot siyang hindi kasama sa plano ni Guwei ang sanggol kaya nag-iingat lang siya. Sinabi ni Guwei na si Sitomo ay ang kanyang plano. Nang umuwi si Sitomo sa bansa, umuwi din si Guwei. Ang unang bagay na gusto ni Guwei na gawin pag uwi nila ay ang magparehistro ng kasal kasama si Sitomo. Pagkatapos ng mga papeles, opisyal na silang mag-asawa. Masaya silang dalawa na tumawag sa kanilang mga magulang upang ipaalam sa kanila. Pag uwi nila sa bahay ng mga magulang ni Guwei, gusto ng kanyang ama na makipag-usap sa kanya. Sinabi niya sa kanya ang parehong bagay na sinasabi ng maraming ama. Wala siyang hihilingin pa kundi ang kaligayahan ng kanyang mga anak. Pagkatapos ng kasal, nagsimulang maghanap ng trabaho si Sitomo. Nagbigay si Guwei ng maraming ideya at gusto niyang magpatuloy sa pag-aaral si Sitomo. Ang kaalaman. Kapag matatag ka sa kaalaman, mas madali kang makakahanap ng trabaho. Sigurado ka na bubuhayin ka ni Guwei. Kinuha niya ang kanyang powerful golden card at ibinigay sa kanya na para bang nagpapakita na puno siya ng pera. Tinanong ni Sitomo si Guwei kung magkano ang mayroon siya at sinabi niya ang isang numero na ikinahilo ng sinuman. Kinabukasan, umuwi si Sitomo mula sa kanyang interview at hindi niya nakita ang kanyang mga magulang. Nagluto ang kanyang ina ng masarap na pagkain at nag-iwan ng isang papel na may paalam na mensahe. Binuksan ni Sitomo ang palayok ng malalaking at masarap na hipon at masarap niya itong kinain. Akala niya ay allergic si Guwei sa hipon kaya kumain siya ng masigla. Samantala, nilulunok ni Guwei ang kanyang laway habang nanonood sa kanyang pagkain. Ang plato ng mga balat ng hipon ay mukhang malungkot. Nagpalit ng eksena si Fu Pei. Hinawakan ng kamay ni Wang San sa tulay na may nagkikinang ng mga kandila. Bigla siyang lumuhod at nagpropose sa kanya. Habang nagsasalita siya, kinakabahan siya at humihinga ng malalim. Kaagad namang pumayag si Wang San. Nagmamahalan sila at magkasama silang nalagpasan ang maraming hirap sa buhay. Kaya sapat na iyon upang maintindihan nila ang isa't iisa. Ang pagpapakasal ay para lang sa oras kung kailan ito mangyayari. Dumating na ang araw ng kasal ni Guwei at Sitomo. Pinili niya para
sa kanya ang pinakamaganda at pinakamaningning na sapatos. Ngayon, si Sitomo ay napakagandang tingnan sa kanyang wedding dress. Hindi makapaniwala si Guwei sa kanyang mga mata. Iniabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Sitomo. Talagang patay na patay siya kay Sitomo. Ilang taon pagkatapos, nagluto si Sitomo. Sa kusina habang ang berdeng bola na humihikab sa upuan ay huwag pansinin. Ang bolang iyon ay ang bunga lamang ng kanilang pag-ibig. Dito nagtatapos ang seryeng ito. Nawasay magkaroon kayong lahat ng malakas na kalusugan upang suportahan ang aming team. Maraming salamat sa inyo at magkikita-kita tayo sa mga susunod na serye. Ngayon, paalam at hanggang sa muli. Bye-bye!